Invincible Divine Sword Kabanata 22. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Hichingzei, Guuwei at iba pa sa Sword Tower. Ang Sword Tower ay isa sa mga sword inheritance ng Tiandao Academy. Ang Yulong Sword ay maaari lamang maunawaan ng nangungunang 10 mag-aaral sa bawat baitang, ngunit ang bawat mag-aaral ay makakaunawa sa Sword Tower. Nang dumating si Hichingzei at ang iba pa sa Sword Tower, nakita nila na ang Sword Tower ay napapalibutan na ng mga estudyante ng akademya. Kuya siya. Nang makita ng mga estudyante ng akademya na si Hichingzei iyon, yumuko sila at sumaludo. Tumango si Hichingzei sa lahat at tumayo sa harap ng tarangkahan ng Sword Tower kasama sina Guuwei at iba pa. Ang Sword Tower ay may kabuoang 18 palapag, matayog sa kalangitan. Ang bawat palapag ay may malalim na espada na pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, upang makapasok sa bawat palapag upang maunawaan ang espada, dapat mong buksan ang pinto ng tore ng bawat palapag, at kailangan mong umasa sa iyong sariling lakas ng espada upang mabuksan ito. Ang pinto ng tore ay mukhang simple, ngunit hindi ito madaling buksan. Ang bawat pinto ng tore ay naglalaman ng misteryo ng kataas-taasang espada. Kung walang tiyak na pag-unawa sa espada, hindi mo maalog ang pinto ng tore sa lahat. 3 kapatid na junior, akyat muna ako. Sabi ni Hichingzei, humakbang pasulong, ang lakas ng espada sa kanyang palad ay lumundag, at marahan niyang pinindot ang pinto ng tore, at dahan-daang bumukas ang pinto ng tore na may isang kislap ng liwanag ng espada. Pumasok si Hichingzei. Nang pumasok si Hichingzei, muling isinara ang pinto ng tore. Humakbang pasulong si Guuwei, umikot ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan, ang kanyang 10 daliri ay parang mga espada, at bigla siyang tumama. Biglang tumama ang 10 lakas ng espada sa pintuan ng tore sa bawat palapag. Ang pinto ng tore ay kumikislap gamit ang liwanag ng espada, at pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan itong bumukas. Malinaw, mas nahirapan si Guuwei na buksan ang pinto ng tore kaysa kay Hichingzei. Nang makitang nakabukas ang pinto ng tore, si Guuwei ay lihim na nagpahinga at pumasok. Saglit na nag-alinlangan sina Lin Xiao at Xiao Yong, at humakbang din para buksan ito gamit ang lakas ng espada. Gayunpaman, kahit na si Lin Xiao ay ipinanganak na may superior na banal na katawan, siya ay bihasa sa swordsmanship, at kung tungkol sa swordsmanship, mas masahol pa siya kaysa kay Guuwei, kaya pumutok siya ng 3 beses bago niya halos mabuksan ang pinto ng tore. At si Xiao Yong, tumagal din ng 3 putok para mabuksan ito. Nang pumasok sina Guuwei, Lin Xiao, Xiao Yong at iba pa sa unang palapag ng Sword Tower upang maunawaan ang espada, bumalik si Yang Xiaotian sa kanyang bahay at mabilis na binasa ang manual ng akademya na ibinigay sa kanya ni Huang Yiqing, at naunawaan ang mga patakaran ng Tiandao Academy. Ang Tiandao Academy ay mas malaya kaysa sa kanyang nakaraang Shenjian Academy. Walang pangangailangan para sa mga mag-aaral na dumalo sa mga klase. Araw-araw, may mga guro sa akademya na nagpapaliwanag ng mga diskarte sa espada, mga diskarte sa kutsilyo, mga diskarte sa boxing, mga diskarte sa palad, at kahit na mga diskarte sa katawan, at pagpino ng gamot. Maaaring piliin ng mga mag-aaral na makinig sa kung ano ang gusto nila. Kung hindi sila makikinig, maaari silang malayang magsanay. Gayunpaman, ang akademya ay may buwanang pagsusulit bawat buwan. Kung ikaw ay nasa pinakamababang 3 sa klase para sa 3 magkakasunod na buwanang pagsusulit, ikaw ay masisipa sa labas ng akademya. Ang nilalaman ng buwanang pagsusulit para sa bawat semestre at bawat baitang ay nakasaad na sa manual, upang maunawaan ng mga mag-aaral kung aling direksyon ang dapat nilang gawin. Para naman sa Yulong Sword, kung gusto mong intindihin ito, dapat nasa top 10 ka sa grade. Matapos manalo sa nangungunang 10 sagrado, ang bawat tao ay maaaring maunawaan ito sa loob ng 10 araw. Bilang karagdagan sa nangungunang 10 sa baitang na nakakaunawa sa Yulong Sword, mayroon talagang ibang paraan upang maunawaan ang Yulong Sword. Iyon ay upang maunawaan ang Sword Tower. Mayroong 18 palapag sa Sword Tower, at bawat palapag ay may pinakamataas na pamamaraan ng espada. Kung naiintindihan mo ang lahat ng 18 palapag ng Sword Tower, maaari mong maunawaan ang Dragon Sword. At maaari mong intindihin ang Dragon Sword anumang oras, hindi tulad ng nangungunang 10 sagrado, na may 10 araw na limitasyon. Gayunpaman, dahil ang Sword Tower ay tumayo, walang sino man ang ganap na nakaintindi sa 18 palapag ng Sword Tower. Maging ang tagapagtatag ng Tiandao Academy at ang magkakasunod na mga dean ng Tiandao Academy ay hindi maintindihan ang 18 palapag ng Sword Tower. Ang Sword Tower ay iniwan ng isang misteryosong eskrimidor.
Ayon sa alamat, ang huling palapag ng Sword Tower ay mayroong espada at pinakamataas na swordsmanship na iniwan ng isang misteryosong eskrimidor. Kung aling espada iyon, walang nakakaalam. Sword Tower. Sabi ni Yang Xiaotian sa sarili. Walang makakaintindi sa 18 palapag. Dapat mong malaman na ang kasaysayan ng Tiandao Academy ay mas matanda pa kaysa sa Divine Sword Academy. Sa napakaraming taon, walang estudyante ang nakaintindi sa 18 palapag ng Sword Tower. Maraming mahuhusay na estudyante sa Tiandao Academy, ngunit walang nakauunawa sa 18 palapag ng Sword Tower. Mukhang napakalalim ng sword art sa 18 palapag ng Sword Tower. Napukaw nito ang interes ni Yang Xiaotian. Naiintindihan niya ang 10 mahusay na sining ng espada tulad ng Tungtian sword art. Bagamat malalim ang Sword Tower sword art, dapat ay naiintindihan niya ito. Gayunpaman, halos dapit hapon na, at plano niyang pumasok sa Sword Tower bukas. Si Yang Xiaotian ay nagpractice ng Tungtian sword art sa bakuran. Pinilit niyang magsanay ng Tungtian sword art araw-araw. Ngayon, sa pagpapabuti ng kanyang lakas, nag-ensayo siya hanggang sa 14 na hakbang. Ang espada ay tumaas sa Saitigarba. Nang iwagayway ni Yang Xiaotian ang Tungtian sword, hindi mabilang na sword chi ang tumaas mula sa lupa sa bakuran. Hindi, upang maging tumpak, ito ay bumangon mula sa pinakamalalim na bahagi ng lupa sa bakuran. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Ang lakas ng espada ay talagang tumaas mula sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Nakakaloka ang eksenang ito. Ito ang 14 na galaw ng Tungtian sword art na Sword Rises to Saitigarba. Kung ang paggalaw na ito ay isinasagawa sa pinakamataas na antas, sa isang galaw, ang lakas ng espada ay ilalabas mula sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, walang katapusan, na parang nagmula ito sa impyerno, at maaaring bawain ang lupa sa loob ng radius na 10,000 milya. Ang enerhiya ng espada ay lumabas mula sa malalim na ilalim ng lupa, binahaw ang lugar sa loob ng radius na 10,000 milya, gaano ito kakilakilabot. Hanggang sa hating gabi, tumigil si Yang Xiaotian sa pagsasanay ng espada at nagsimulang magsanay ng Dragon Technique. Kinabukasan, nang dumating si Yang Xiaotian sa Tiandao Academy at papasok na sana sa Sword Tower upang maunawaan ang swordsmanship, isang nakakagulat na enerhiya ng espada ang biglang bumangon mula sa Sword Tower, na sinundan ng ilan pang sword energies. Malinaw, ito ay isang eksena ng isang taong nauunawaan ang kataas-taasang swordsmanship, tulad noong naintindihan niya ang Stone Sword ng Divine Sword Academy. Hindi nagtagal, nagkagulo ang Academy. Ito ay si Guo Wei, naunawaan ni Guo Wei ang unang antas ng pinakamataas na swordsmanship ng Sword Tower. Ano? Kakapasok lang ni Guo Wei sa Sword Tower kahapon ng hapon, at ngayon ay naintindihan na niya ang unang level ng Sword Tower. Wala pang isang araw. Nakakatakot talaga ang talento ni Guo Wei sa swordsmanship. Naalala ko na 3 araw ang ginugol ng Dean para maunawaan ang unang level ng Sword Tower. Pagkaraan, hindi nagtagal, ang mga mag-aaral ng akademya ay nagmamadaling magsabi muli sa isa't isa, at tuwang-tuwang sumigaw, pinalapot ni Guo Wei ang puso ng espada. Nang lumabas ang balita, nagulat ang mga nangungunang pinuno ng akademya. Puso ng espada. Ang ilang mga henyo na may kamangha-manghang mga talento sa swordsmanship ay magpapaliit sa puso ng espada kapag naiintindihan ang paraan ng espada. Kapag mayroon na silang puso ng espada, gagawa sila ng mabilis na pag-unlad sa pagsasanay at pag-unawa sa paraan ng espada sa hinaharap. Bagamat mayroong libu-libong mga mag-aaral sa Tiandao Academy ngayon, walang mag-aaral ang nakakondensed sa Sword Heart. Ito ang dahilan kung bakit nabigla ang mga nangungunang pinuno ng Tiandao Academy. Matapos marinig ang balita, tuwang-tuwa si Zongyun, Din, sinabi ko na tama ang aking paningin. Si Guo Wei ay may hindi kapani-paniwalang talento sa swordsmanship. Dati niyang natanggap ang pagkilala ng Heavenly Sword Golden Emperor Sword, at ngayon ay pinalamutian niya ang puso ng espada. Mayroon din siyang pinakamataas na antas ng 12th level na espiritu sa 1,000 taon ng ating henyo. Dapat italaga ang lahat ng mga mapagkukunan upang linangin siya. Yang Xiaotian, paano siya may kukumpara kay Guo Wei? Masaya ring tumanggo si Xi Hong, sobrang excited, syempre alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pag-condense ng Sword Heart. Sa palagay ko ay hindi natin dapat hintayin na masira ni Guo Wei ang sekta ng martial arts bago gumawa ng desisyon. Nagpasya tayo ngayon at ay lalaan ang lahat ng mapagkukunan ng akademya upang linangin ang Guo Wei. Masayang tumawa si Zongyun. Si Fan Riquan, na naging optimistiko tungkol kay Yang Xiaotian, ay nanahimik din sa oras na ito.
Ngumiti si Exi Hong at sinabing, okay, kapag lumabas si Guo Wei sa Sword Tower, iaanunsyo ko ang balitang ito. Sa oras na ito, binuksan ni Yang Xiaotian ang pinto ng Sword Tower na may sword energy, lumakad papunta sa Sword Tower, at nagsimulang maunawaan ang swordsmanship ng Sword Tower. Napakalaki ng espasyo sa loob ng Sword Tower. Sa gitna ng tore ay may pader ng espada. Sa dingding ng espada, inilalarawan ang isang eskrimidor na may hawak na espada. Bukod dito, wala nang iba pa sa dingding ng espada. At sa paligid ng sword wall, may mga circular formation diagram, bawat isa ay halos 1 metro kwadrado. Puno na ng mga college students ang mga upuan sa formation diagram. Natatakot ako na may daan-daang tao. Parehong naroon sina Lin Xiao at Xiao Yong, ngunit pagkatapos na maunawaan ni Guo Wei ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng unang antas ng sword wall swordsmanship, pumasok na siya sa ikalawang antas ng sword tower upang maunawaan. Nang makita ng lahat si Yang Xiaotian na papasok, tumingin silang lahat. Sina Lin Xiao at Xiao Yong ay natural na hindi mukhang masaya nang makita nila si Yang Xiaotian. Tumawa ang isang estudyante at sinabing, Yang Xiaotian, hindi mo nakita na naunawaan ni Junior Brother Guo Wei ang pinakamataas na swordsmanship at pinalapot ang puso ng espada, kaya gusto mo ring subukan ang iyong kapalaran. Tumawa ang isa pang estudyante at sinabing, hindi ganoon kadali ang swerte. Ilang taon nang nakakaintindi ang ilang tao, ngunit hindi nila naiintindihan ang unang antas ng swordsmanship. Ang sword heart naman, mas wishful thinking pa yan. Ang dalawang taong ito ay mga freshmen ng akademya, ngunit wala sila sa klase ni Yang Xiaotian. Nasa class 2 sila ni Guo Wei. Dati sila ay mula sa Wuding Academy at nasa nangungunang 10 sa huling pagsusuri sa admission ng Tiandao Academy. Ang isa ay si Liang at ang isa ay si Liu Zeren. Marami sa mga taong naruroon ay mga dating estudyante ng Wuding Academy at Ares Academy, at lahat sila ay nakangiti. Sinulyapan ni Yang Xiaotian sina Liang, Liu Zeren at iba pa, ang kanyang mga mata ay parang mga espada. Si Liang, Liu Zeren at iba pa, na orihinal na tumatawa, ay nadama na ang kanilang mga puso ay tinusok ng hindi nakikitang enerhiya ng espada, at ang kanilang pagtawa ay biglang tumigil. Dahil halos puno na ang mga upuan sa formation diagram, ilang upuan lang sa sulok ang walang laman, kaya pumunta si Yang Xiaotian sa isang bakanteng upuan sa sulok at umupo. Sa pangkalahatan, kung mas malapit ka sa pader ng espada, mas maganda ang epekto ng pag-unawa sa pader ng espada. Gayunpaman, para kay Yang Xiaotian, hindi mahalaga kung nasaan ka. Nakaupo sa posisyon ng formation diagram, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay dumaan sa iba pang mga estudyante at nahulog sa pader ng espada. Ang eskrimidor na may hawak ng espada sa dingding ng espada ay mabilis na nagbago sa mga mata ni Yang Xiaotian. Ang eskrimidor sa pader ng espada ay tumalon mula sa dingding ng espada at nagsimulang magsagawa ng espada sa itaas ng unang palapag ng sword tower. Si Liang, na natakot sa mga mata ni Yang Xiaotian kanina, ay nagalit nang makita niyang si Yang Xiaotian na naiintindihan ng sword wall, at ninisyon, Yang Xiaotian, hindi ba't kilala ka rin bilang isang sword genius? May kakayahan kang maunawaan ang unang antas ng swordsmanship at supreme magical power sa isang araw na gusto ni Junior Brothers. Hinarang ni Yang Xiaotian si Liang at ang mga taong nakapaligid sa kanya, at ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa dingding ng espada at ang eskrimidor na may hawak ng espada. Sa mga mata ni Liang at ng iba pa, ang pader ng espada ay hindi nagbago, ngunit sa mga mata ni Yang Xiaotian, ang eskrimidor ay pabilis ng pabilis. Bawat galaw ay katanji tangi. Ang espiritu ng espada at masining na paglilihi ay nagpalubog ng malalim kay Yang Xiaotian dito. Nakita ni Liang na hindi siya pinansin ni Yang Xiaotian, ngunit tumitig sa langit ng may nagniningning na mga mata, at hindi maiwasang mapamura, nagpapanggap. Lumipas ang oras. Pabilis ng pabilis ang espada ng eskrimidor sa dingding ng espada. Si Yang Xiaotian ay nakatuon, binibigyang pansin ang mga pagbabago sa espada, at dinadama ang espiritu ng espada ng kalaban sa kanyang puso. Sa mga mata ni Yang Xiaotian, ang espada ng kalaban ay tila may buhay, na parang may hininga at sigla. At tila naging eskrimidor na iyon, hawak ang espada at nagpe-perform. Magsimula sa unang galaw. Nang isagawa ni Yang Xiaotian ang huling hakbang, biglang, ang unang layer ng orihinal na tahimik na sword wall ay gumawa ng hagong na tunog. Sa una, ang humuhuni ng pader ng espada ay napakahina at halos hindi marinig. Si Lin Xiao, Xiao Yong at iba pa ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, ngunit habang palakas ng palakas ang huni ng sword wall, lahat ay nagulat. Anong nangyayari? Bakit may tunog mula sa dingding ng espada? Maraming estudyante ang nataranta.
Nang naintindihan ni Guo Wei ang sword wall ngayon, walang kakaibang phenomenon o tunog sa sword wall, kaya hindi alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Kahit na naunawaan ni He Qingzhe at ng iba pa ang unang layer ng sword wall noon, walang kakaibang phenomenon sa sword wall. Mayroon kayang ibang nakaintindi sa sword wall. Isang estudyante ang gumawa ng matapang na hula. Inis ka ng lahat ang eksena. Sa pangkalahatan, hanggat may nakakaintindi sa sword technique ng sword wall, isang kakaibang sword energy ang bubuo sa buong katawan. Ngunit walang kakaiba. Biglang tumahimik ang sword wall na kanina lang umuugong. Ito ay tahimik. Nang gamaan na ang lahat, biglang bumulaga ng malakas na liwanag ng espada ang pader ng espada na kanina lang tahimik. Parang biglang sumabog, at nagulat ang lahat. Paano nangyari ito? Nagulat ang lahat nang makita ang pader ng espada na bumulwak ng malakas na liwanag ng espada. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ito ay isang kababalaghan na hindi pa nangyari. Ang Sword Tower ay nakatayo hanggang ngayon, at hindi pa naririnig na ang pader ng espada ay magbabago ng ganito. Nang mabigla ang lahat, biglang, si Yang Xiaotian, na hindi gumagalaw, ay biglang sumambulat ng isang nakakatakot na liwanag ng espada. Ang liwanag ng espada ay eksaktong kapareho ng pader ng espada. Ang ilang estudyanteng nakaupo sa tabi ni Yang Xiaotian ay natakot at umatras. Ito ay Yang Xiaotian. Naiintindihan ni Yang Xiaotian ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng sword wall. Nagulat silang lahat sina Lin Xiao, Xiao Yong, Li Yang, at Liu Zeren. Isang himala na naunawaan ni Guo Wei ang unang antas ng pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng sword wall sa wala pang isang araw, ngunit paano naman si Yang Xiaotian? Wala pang isang oras mula nang pumasok siya sa sword tower. Nang si Lin Xiao at ang iba pa ay hindi makapaniwala at nabigla, biglang naglabas muli ang sword wall at Yang Xiaotian ng kamanghamanghang liwanag ng espada, na napakalakas na tumagos sa espasyo sa loob ng sword tower at tumama sa kalangitan sa itaas ng sword tower. Nagsimulang manginig ang buong sword tower. Si Guo Wei, na pumasok sa ikalawang palapag at mauunawaan na sana ang ikalawang patong na pader ng espada, ay natakot at napatigil sa panginginig ng boses ng sword tower. Guo Wei man o ibang estudyante, napatigil silang lahat sa gulat. Maging si He Qingzhe, na pumasok sa ikalabing-apat na palapag, ay napatigil sa pagkabigla. Anong nangyayari? Biglang tumayo si He Qingzhe at gulat na tumingin sa sword tower. Naiintindihan niya ang sword tower sa loob ng maraming taon at hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon. May umaatake ba sa sword tower? Hindi. Hindi ito isang taong umaatake sa sword tower. Ito ang kapangyarihan ng sword tower. Habang ang kapangyarihan ng espada sa sword tower ay patuloy na tumataas, ang buong sword tower ay naglalabas ng liwanag ng espada. Hindi mabilang na mga guro at estudyante ng Tiandao Academy ang naalarma. Sa bulwagan, noong tinatalakay nina Exi Hong, Zhong Yun, Fan Riquan at iba pa ang lihim na paglilitis sa kaharian, ang bumubulusok na kapangyarihan ng liwanag ng espada ng sword tower ay nagpatigil kay Exi Hong at iba pa. Napakalakas ng kapangyarihan ng espada. Si Exi Hong, Zhong Yun at iba pa ay nagmamadaling lumabas ng bulwagan at tumingin sa direksyon ng sword tower. Nang makita nila ang bumubulusok na liwanag ng espada sa itaas ng sword tower, bamuka ang kanilang mga bibig. May nagising sa kapangyarihan ng sword tower. Nagulat si Zhong Yun at nagtanong, sino ito? Tingnan mo kung sino ang nagpagising sa kapangyarihan ng sword tower. Nag-aalalang sinabi ni Exi Hong sa isang elder sa tabi niya, ngunit nang matapos siyang magsalita, naiinip siya at lumipad muna sa ere, mabilis na lumipad patungo sa sword tower. Sina Zhong Yun, Fan Riquan, at Zhu Chenhui ay lumipad sa ere at sinundan si Exi Hong ng balisang. Sa oras na ito, sa unang palapag ng sword tower, ang puso ni Yang Xiaotian, naligo sa liwanag ng espada, ay namumulaklak ng mga tipak ng lakas ng espada, na napakatalino. Nanlaki ang mga mata ni Lin Xiao, Xiao Yong at iba pa. Sword Heart. Tama yan. Pinakondense din ni Yang Xiaotian si Jackson. Niliwanagan ni Guo Wei ang sword wall sa unang palapag ng sword tower, pinalapot ang sword heart, na ikinagulat ng Tianli School. At pinalapot din ni Yang Xiaotian ang sword heart. Halos isang araw ang ginugol ni Guo Wei, ngunit wala pang isang oras si Yang Xiaotian. Nang makita ang Jackson ni Yang Xiaotian, Li Yang, ang mukha ni Liu Zeren ay hindi kapanipaniwala, at tila ang puso ng espada ni Yang Xiaotian ay tila mas malakas kaysa kay Guo Wei. Ang Jackson ay nahahati din sa malakas at mahina. Kung mas malakas ang puso ng espada, mas malakas ang pagkakahawak ng kendo at swordsmanship sa hinaharap.
Sa oras na ito, mas maliwanag pa ang pader ng espada at ang mga espada ni Yang Xiaotian. Palakas ng palakas ang kapangyarihan ng Sword Tower. Naramdaman ng lahat ng mga estudyante sa tower ang mas malakas na kapangyarihan ng Sword Tower, at ang kulay ay labis na nabigla. At habang ang lakas ng Sword Tower ay lalong lumakas, isang kamangha-manghang Sword Prestige mula sa Sword Tower ang tumakip sa loob ng Sword Tower. Hindi niya mahawakan ang kamangha-manghang Sword Prestige na ito at nadiin siya pababa. Maging si Guo Wei, na nag-condensed kay Jianzin, ay napaluhod. Maging si He Qingzhe, na tatlong pangunahing henyo ng Tiandao College, ay patuloy na nakayuko. Bigyan mo ako. Si He Qingzhe sa ika-14 na palapag ay lumabas sa kamangha-manghang espada, at ang kanyang katawan ay nabaliw, at siya ay lumitaw sa kanyang katawan. Ngunit walang silbi. Kahanga-hanga man ang espada niya, baliw man ang operasyon niya, hindi niya mapigilan. Maging ang mga anino ng katawan ni He Qingzhe ay patuloy na tinatamaan ni Jian Wei, na parang kandila sa hangin. Ako ang anak ng mga Diyos, at walang sinuman ang makapagpapaluhod sa akin. Sumigaw muli si He Qingzhe, na mula ang kanyang mukha, at ginalaw niya ang magic method sa nakatutuwang operasyon. Gayunpaman, nang ganap na niyang ituwid ang kanyang likod, biglang, isang mas malakas na prestihiyo ng espada ang idiniin pababa tulad ni Teiko Shenshan. Aba! Biglang, si He Qingzhe ay direktang idiniin sa lupa. Hindi pa ito tapos, patuloy na nalulula si Jian Wei. Sa huli, si He Qingzhe ay pinindot sa ika-14 na palapag ng Sword Tower. Sa harap ng Sword Tower, ang anak ng mga Diyos ay walang silbi, at ang lahat ng mga anak ng mga Diyos ay walang silbi. Sa buong Sword Tower, tanging si Yang Xiaotian lang ang nakatayo doon. Naramdaman din ni Yang Xiaotian ang walang hangganang sword prestige ng Sword Tower. Gayunpaman, nang binombo ang Sword Tower, ang Junction ni Yang Xiaotian ay namumulaklak sa liwanag, at nilabanan pa niya ang walang hangganang sword prestige ng Sword Tower. Ang Sword Tower ay umuugong, at ang liwanag ay tumataas. Ang isang grupo ng mga estudyante sa paligid ng Janta ay nagulat lahat sa lakas ni Janta. Xi Hong, Zhong Yun, Fan Riquan at iba pa na lumapit at naramdaman ang lakas ng Sword Tower mula sa malayo, at mas nagulat. Maraming tao ang bumibilis. Sa wakas ay dumating sa Janta Milan. Gayunpaman, kahit si Xi Hong at ang iba pa ay hindi nang ahas na lumapit sa Sword Tower sa oras na ito. Anong nangyayari? Sino ang gumising sa kapangyarihan ni Janta? Hinablot ni Xi Hong ang isang estudyante sa tabi niya at tinanong. Ang estudyante ay nahuli sa sakit, at nang makita niya si Xi Hong at iba pa, sinabi niyang hindi niya alam. Hindi nakakagulat na si Xi Hong ay nasa sabik at nabigo. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng tore ng Taebak ay nagising, na hindi kailanman nagawa. Napagtanto ni Xi Hong na wala na siya sa ugali at binitawan niya ang estudyante. Huminga siya ng malalim at gustong maglakad patungo sa Janta Gate, ngunit sa oras na ito, ang Sword Tower ay nasa isang estado ng runaway, at ang kapangyarihan ng espada ay walang katapusan. Pintuan ng tore. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsimulang magtagpo si Jante Janmang, at unti-unting naglaho si Janwei. Natahimik ang lahat. Sa loob ng tore, nakahiga sa lupa sina He Qingzhe, Guo Wei at iba pa. Sa labas ng tore, nakita ni Xi Hong, Zhong Yun at iba pa ang Sword Tower sa wakas ay huminahon. Wala silang pakialam sa iba. Binuksan nila ang pinto ng tore at ibinuhos sa tore ng espada. Nang pumasok sina Xi Hong, Zhong Yun at iba pa sa unang palapag ng Sword Tower, nakita nila ang sword wall ng Sword Mango, at nakita nila si Yang Xiaotian na naliligo ng espada. Nanatili ang lahat. Yang Xiaotian. Hindi naniwala sina Xi Hong, Zhong Yun at iba pa. Mahirap para sa kanila na paniwalaan na ngayon lang nagising ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Sword Tower. Sa oras na ito, ang dibdib ni Yang Xiaotian ay namumulaklak pa rin ng isang sinag ng mga espada. Si Janmang ay hindi malakas, ngunit ito ay lubos na kapansin-pansin. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Sword Heart. Kumain si Zhong Yun, at nabigla siya kay Xi Hong at iba pa. Matapos mabigla, si Fan Richua ay tumingin kay Yang Xiaotian, at ang kanyang pagtawa ay nasa sabik, okay. Wala pang isang oras, napagtanto ko ang Sword Tower Sword Magic Power ng Sword Tower. Pinalapot din ito ang Sword Heart. Genius. Fearless Kendo Genius. Kahit excited din si Xi Hong, mas nakakahiya.
Isang oras ang nakalipas, inihayag niya sa publiko na nagpasya siyang italaga ang kanyang mga mapagkukunan upang linangin si Guo Wei. Pero paano naman ngayon? Bago ang isang oras, napagtanto ni Yang Xiaotian na pinalapot din ng sword wall ng sword tower ang puso ng espada. Tinitigan ni Zhong Yun si Yang Xiaotian, paano mo nagising ang lakas ng sword tower? Nang makitang nagtanong si Zhong Yun sa kanyang sarili sa tono ng pagtatanong, walang pakialam na sinabi ni Yang Xiaotian, ang tanong na ito, kailangan mong itanong sa sword tower. Tanong ni Janta. Nanlamig ang mga mata ni Zhong Yun, at sinabi niya ng may matinding sentido, Yang Xiaotian, hinihiling ko sa iyo, maglakas loob kang takpan ako, ikaw ang mga sumusunod na krimen, maniwala ka sa krimen kung pagalingin ka. Kasalanan ko ang kasalanan ko. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay walang pakialam, napakamakapangyarihan ng elder, at ang krimen ng pagpapagamot sa gustong magpagaling. Nang makita ang insidente, nagkulay sina Exihong at Yan Yu, kay Yang Xiaotian, hindi kami mali siya. Ang Sword Tower ay isa sa pinakamahalagang pamana sa aming kolehiyo. Ang kapangyarihan ng Sword Tower ay nagising sa iyo. Gusto lang naming malaman ang dahilan. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing hindi niya alam. Nang makita ito, walang choice si Exihong kundi umalis sa Sword Tower kasama sina Fan Riquan, Zhong Yun at iba pa. Pagkaalis ni Exihong at ng iba pa, ginamit ni Yang Xiaotian ang pinakamataas na swordsmanship na naintindihan niya mula sa unang antas ng sword wall upang buksan ang pinto ng ikalawang antas at pumasok sa ikalawang antas. Sa katunayan, mayroon siyang mas mahusay na ideya kung bakit maaari niyang gisingin ang kapangyarihan ng Sword Tower, dahil hindi siya nag-condense ng isang ordinaryong puso ng espada. Ang mga puso ng espada ay maaaring maging malakas o mahina, at pinalapot niya ang pinakamalakas na uri ng puso ng espada, ang 9-color sword heart. Dahil sa pag-condense niya sa 9-color sword heart kaya nagising niya ang kapangyarihan ng Sword Tower. Nang dumating si Yang Xiaotian sa ikalawang antas at mauunawaan na sana ang ikalawang antas ng swordsmanship, bumalik sina Exihong, Zhong Yun at iba pa sa pangunahing bulwagan at tinalakay ang usapin sa pagitan ni Yang Xiaotian at Guo Wei. Iginiit ni Fan Riquan na dapat gamitin ang lahat ng resources para sanayin si Yang Xiaotian, ngunit sinabi ni Zhong Yun, hindi ito angkop. Bagamat pinalapot din ni Yang Xiaotian ang puso ng espada, pinalapot din ni Guo Wei ang puso ng espada, at si Guo Wei ang unang nagpalapot sa puso ng espada. Nakita ni Fan Riquan na hinaharangan at pinupuntirya pa ni Zhong Yun si Yang Xiaotian sa oras na ito, at lumubog ang kanyang mukha, Zhong Yun, huwag mong isipin na hindi ko alam na pinatay ni Cao Shan ang iyong lolo noon, at minana ni Yang Xiaotian ang legacy ni Cao Shan, kaya si Yang Xiaotian ang pinupuntirya mo kahit saan. Namula ang mukha ni Zhong Yun, at magsasalita na sana siya, ngunit umiling si Exihong at sinabing, hindi mo kailangang mag-away na dalawa, gawin natin ito, ay lalaan ng akademya ang lahat ng mapagkukunan upang sanayin sina Yang Xiaotian at Guo Wei ng sabay sa hinaharap. Pagkatapos, sinabi ni Exihong, si Yang Xiaotian ay may ganoong talento sa espada, dapat nating pagtuunan ng pansin ang paglinang ng kanyang pagiging espada. Pagkatapos ay sinabi niya kay Fan Riquan, sa amin, ikaw ang may pinakamataas na swordsmanship, at tuturuan mo si Xiaotian ng personal sa hinaharap. Masayang tumango si Fan Riquan pagkatapos marinig ito, okay. Gagawin ko ang lahat para turuan si Xiaotian. Sa oras na ito, dumating si Yang Xiaotian sa ikalawang palapag, at nakitang mayroon ding pader ng espada sa gitna ng ikalawang palapag. Ang sword wall sa ikalawang palapag ay kasing laki ng sword wall sa unang palapag. Ngunit hindi tulad ng sword wall sa unang palapag, ang sword wall sa ikalawang palapag ay naglalarawan ng dalawang swordsman na may mga espada. Hinawakan ng dalawang eskrimador ang kanilang mga espada laban sa isa't isa, at tila nag-aaway. Nang umakyat si Yang Xiaotian sa ikalawang palapag ng Sword Tower, halos 100 estudyante sa ikalawang palapag ay nag-iisip pa rin tungkol sa kung sino ang nagpagising sa kapangyarihan ng Sword Tower kanina lamang. Dahil wala pa sa kanila ang bumaba sa unang palapag ngayon, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa unang palapag. Napansin ni Guo Wei si Yang Xiaotian. Nang makita si Yang Xiaotian na paakyat mula sa unang palapag, nagulat siya at lumubog ang kanyang mukha. Malinaw na naunawaan din ni Yang Xiaotian ang unang layer ng sword wall, dahil sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa unang layer ng sword wall mabubuksan ang pinto ng tore sa ikalawang palapag. Gayunpaman, pagdating niya sa ikalawang palapag, hindi pa nauunawaan ni Yang Xiaotian ang unang layer ng sword wall. Ngayon, wala pang isang oras pagkatapos niyang makarating sa ikalawang palapag, naintindihan na ni Yang Xiaotian ang unang layer ng sword wall. Paano ito posible?
Maging ang tagapagtatag ng Tiandao Academy ay tumagal ng higit sa 4 na oras upang maunawaan ang unang layer ng pader ng espada. Nagulat si Guo Wei. Sa oras na ito, nakita din ng ibang mga estudyante sa ikalawang palapag si Yang Xiaotian. Naintindihan din ni Yang Xiaotian ang unang layer ng sword wall. Ano ang nakakagulat sa pag-unawa sa unang layer ng sword wall? Hindi ba't naintindihan din natin ang unang layer ng sword wall? Tama, ang pag-unawa sa unang layer ng pader ng espada ay walang anuman, hindi ito tulad ng pagkondensasyon ng puso ng espada. Maraming estudyante ang nagbulungan. Bumuti ang mood ni Guo Wei matapos itong marinig. Gaya ng sinabi ng mga estudyanteng iyon, kahit na naiintindihan ni Yang Xiaotian ang unang layer ng sword wall, wala iyon. Hanggat hindi i-condense ni Yang Xiaotian ang sword heart, walang silbi na mas mabilis na maunawaan ang sword wall. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian ang mga bulong ng mga estudyante at umupo sa isang upuan sa formation diagram. Dahil wala pang 100 estudyante ang nasa ikalawang antas ng swordsmanship, marami pa ring bakanteng upuan, kaya hindi na kinailangan pang umupo ni Yang Xiaotian sa sulok. Pagkatapos maupo, hinaranggan ni Yang Xiaotian ang ingay sa paligid at tumingin sa dingding ng espada. Ang dalawang eskrimador sa dingding ng espada ay isang lalaki at isang babae. Sa mga mata ni Yang Xiaotian, unti-unti silang nagbago. Tulad ng unang antas ng swordsmanship, tumalon ang dalawang swordsman mula sa sword wall at nagsagawa ng swordsmanship. Ang ikalawang antas ng swordsmanship ay walang alinlangan na mas katangi tangi at malalim kaysa sa unang antas. Ang pagiging espada ng dalawang tao ay tila simple, ngunit sa katunayan, ang mga pagbabago ay lubhang komplikado. Mayroong higit sa 100 ang mga pagbabago sa pagitan ng bawat paglipat. Sa huli, ang mga pagbabago ng dalawang tao sa espada ay higit pa, at mayroong higit sa 20 pagbabago sa pagitan ng bawat galaw. Bukod dito, sa huli, mayroong kapangyarihan ng langit at lupa sa pagitan ng bawat galaw. Umabot ng halos kalahating oras bago natapos ng dalawa ang espadahan. Ipinikit ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata at sinimulang alalahanin ang laro ng espada ng dalawang lalaki. Naalala niya ito mula simula hanggang wakas. Kabisado na ni Yang Xiaotian ang swordplay ng dalawang lalaki matapos lamang itong panuurin ng isang beses. Gayunpaman, kahit na si Yang Xiaotian ay hindi lubos na maunawaan ang mga pagbabago at subtleties ng swordplay pagkatapos ng unang pagkakataon. Kaya, tumingin siya pabalik sa dingding ng espada at sinimulang panuurin ito sa pangalawang pagkakataon. Ang dalawang eskrimador ay muling nagsagawan ng kanilang espadahan. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Si Guo Wei at ang mga estudyante sa ikalawang antas ay tumigil din sa pag-uusap, umupo sa posisyon ng formation diagram, at nagsimulang maunawaan ang pader ng espada. Hindi nagtagal, pumasok si Guo Wei sa isang estado ng pagiging hindi makasarili. Sa mga mata niya, unti-unti ding nagbago ang sword wall. Tulad ni Yang Xiaotian, ang dalawang eskrimador ay nagsimulang tumalon mula sa dingding ng espada at magsagawa ng swordplay. Sa pagtingin sa swordplay ng dalawang eskrimador, si Guo Wei ay lihim na natuwa. Tamang-tama, matapos ang ng puso ng espada, ang bilis niyang maunawaan ang pader ng espada ay isang puntong mas mabilis. Sa pagkakataong ito, mauunawaan na niya ang pangalawang antas na swordplay ng sword wall bago si Yang Xiaotian. Matapos itong basahin ni Yang Xiaotian sa pangalawang pagkakataon, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang alalahanin ang pagiging eskrimador ng dalawang eskrimador sa Janbi. This time, mas naintindihan niya. Maraming hindi malinaw na mga punto ngayon ay malinaw din. Gayunpaman, may mga lugar pa rin sa mga huling galaw na hindi niya lubos na maintindihan. Kaya binasa itong muli ni Yang Xiaotian sa ikatlong pagkakataon. Pagkatapos niyang basahin ito sa pangatlong beses, halos naintindihan na niya ang pangalawang antas ng pagiging espada ni Janbi, maliban sa huling 2 o 3 galaw, na medyo nasa likod pa rin. Sinimulan itong basahin ni Yang Xiaotian sa pang-4 na pagkakataon. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Nang matapos niya itong basahin sa pang-4 na pagkakataon, ganap na naunawaan ni Yang Xiaotian ang buong hanay ng espada at mahiwagang kapangyarihan, at walang hindi niya maintindihan. Sa oras na ito, mahigit 2 oras na ang nakalipas mula noong pumasok si Yang Xiaotian sa ikalawang antas. Sa pangunahing bulwagan ng Tiandao Academy, napagkasunduan ng mga nakatataas na pinuno ng Tiandao Academy na si Fan Riquan ang magtuturo kay Yang Xiaotian, habang si Exihong ang magtuturo kay Guo Wei, si Zongyun ang magtuturo kay Lin Xiao, at si Su Chenhui ang magtuturo kay Xiao Yong. Pagkatapos ng talakayan, lahat ay umalis sa bulwagan.
Sabay-sabay na umalis sina Zhong Yun, Zhu Chenhui, at Sun Zi. Habang nasa daan, bumantong hininga si Sun Zi, hindi ko inaasahan na si Yang Xiaotian ay may ganoong kataas na talento sa swordsmanship. Naunawaan niya ang unang antas ng sword wall sa loob ng wala pang isang oras. Sa bilis na ito, natatakot ako na mauunawaan niya ang ikalawang antas ng sword wall sa loob ng 2 araw. Nang marinig ito, napangiti si Zhong Yun, sobra mo ang pagpapahalaga kay Yang Xiaotian. Ang mabilis na pag-unawa ni Yang Xiaotian sa unang antas ng sword wall ay hindi nangangahulugan na mabilis niyang mauunawaan ang pangalawang antas ng sword wall. Sa palagay ko ay hindi niya mauunawaan ang ikalawang antas ng sword wall sa loob ng 10 araw. Tumanggaw din si Zhu Chenhui at sinabing, tama si Brother Zhong. Maraming mga sword genius sa aming akademya ang mabilis na nakakaintindi sa unang antas ng sword wall, ngunit mabagal sila sa ikalawang antas. Katulad ni Chen Jun, inabot lang siya ng 2 araw para maunawaan ang unang antas ng sword wall, ngunit tumagal siya ng higit sa 3 buwan upang maunawaan ang pangalawang antas. Maging ang ilang mga henyo sa espada ay hindi kailanman naiintindihan ang pangalawang antas pagkatapos na maunawaan ang unang antas. Sa sandaling ito, bigla siyang tumigil, tumingin sa direksyon ng sword tower na may pagtataka, at pagkatapos ay puno ng pagkabigla ang kanyang mukha, na parang nakakita ng multo. May naramdaman din sina Zhong Yun at Zhu Chenhui at biglang tumalikod. Sa direksyon ng sword tower, ang enerhiya ng espada ay nag-spray sa kalangitan, napakasilaw at hindi natitinag. Binuksan ni Zhong Yun at Zhu Chenhui ang kanilang mga bibig, blanko ang kanilang mga isipan, at sa kanilang mga mata, tanging ang nakakasilaw na enerhiya ng espada ang sumasabog, wala nang iba. Pagkatapos, muling yumanig ang sword tower. Bumulwak ang liwanag ng espada. Ang kapangyarihan ng sword tower, na nawala lang ng wala pang kalahating araw, ay muling bumalik sa mundo. Ang lakas ng espada ay muling binalot ang espasyo sa loob ng sword tower. Lahat ng estudyante sa sword tower ay natigilan at natakot. Ang lakas ng sword power kanina ay natakot sa maraming estudyante. Sa wakas ay nabuhay silang muli, at ngayon nangyari na naman. At sa pagkakataong ito ang kapangyarihan ng sword tower ay mas malakas kaysa sa nauna. Si He Qingzhe, na nasa ika-14 na palapag, ay kakapasok lang sa state of sword enlightenment. Nang maramdaman niya ang pagbaba ng kapangyarihan ng espada, kinilabutan din siya. Siya ay galit na ginamit muli ang mga kakayahan ng mga Diyos at umungal, sino ka para gisingin muli ang kapangyarihan ng sword tower? Hinding-hindi kita bibitawan. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, ang kapangyarihan ng espada na bumaba ay agad na nagpasabog sa kanya sa lupa tulad ng isang sinaunang sagradong bundok, at siya ay direktang natamba. Gustong tumayo ni He Qingzhe, ngunit gaano man niya iikot ang kanyang tunay na enerhiya, gaano man ang kanyang banal na liwanag ay sumisikat, palagi siyang pinipigilan ng kapangyarihan ng espada ng sword tower. Sa oras na ito, sa ikalawang palapag, ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay puno ng sword light, at sa pagkakataong ito ang sword light ay mas malakas at mas maliwanag. Si Guohui at iba pang mga estudyante ay tumingin kay Yang Xiaotian nang may takot. Sword Heart. 2. Tama, si Yang Xiaotian, na naliligo sa liwanag ng espada, ay muling nag-condense ng puso ng espada matapos maunawaan ang ikalawang antas ng pader ng espada. Ang pangalawang pinakamalakas na puso ng espada, ang 9 na kulay na puso ng espada. Nagulat si Guohui at ang pangit ng mukha niya. 2 pusong espada. Si Yang Xiaotian ay talagang pinalapot ang 2 puso ng espada. Kaya, bago sa unang palapag, pinalapot ni Yang Xiaotian ang 1 puso ng espada na katulad niya. At inabot ng wala pang 1 oras para mapawi ang puso ng espada. Habang si Guohui at iba pang mga estudyante ay nabigla, sa labas ng sword tower, lahat ng mga guro at estudyante ng Tiandao Academy ay nagulat din nang makita nila ang sword tower na bumubulusok ng sword energy, kabilang sina Exi Hong at Fan Rikwon. Babalik na sana ang dalawa sa courtyard para mag-practice, at sa kalagitnaan pa lang, nakita na nila ang sword tower, na huminto lang ng 3 oras, bumulwak muli ang sword energy. Nagising na naman. Nakangiting sabi ni Exi Hong, puno ng gulat ang mukha niya. Siya, na palaging matatas magsalita, ay nagsimulang magsalita ng hindi magkatugma. Tumingin si Fan Rikwon sa sword tower, tuyo ang kanyang bibig, at tumawa siya, Yang Xiaotian na naman. Fair na. Matapos mabigla, sumugod si Exi Hong patungo sa sword tower sa halos nakakabaliw na bilis. Si Fan Rikwon ay bumalik sa kanyang katinuan at sumugod din patungo sa sword tower.
Sa pag-aakalang maaaring naintindihan ni Yang Xiaotian ang ikalawang antas ng Sword Wall at nagising muli ang kapangyarihan ng Sword Tower, hindi napigilan ni Fan Riquan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi siya nagulat na naintindihan ni Yang Xiaotian ang ikalawang antas ng Sword Wall, ngunit ang pangunahing punto ay 3 oras na lang ang nakakaraan mula nang naintindihan ni Yang Xiaotian ang unang antas ng Sword Wall. 3 oras na. Kung paanong sumugod sina Exi Hong at Fan Riquan patungo sa Sword Tower, mabilis ding sumugod sina Zhong Yun, Zhu Chenhui, at Sun Zi patungo sa Sword Tower. Maaaring naintindihan ni Yang Xiaotian ang ikalawang antas ng Sword Wall. Muling nagising ang kapangyarihan ng Sword Tower. Nag-alinlangan si Zhu Chenhui sa daan. Nang maisip niya na malamang na naunawaan ni Yang Xiaotian ang ikalawang antas ng Sword Wall at nagising muli ang kapangyarihan ng Sword Tower, ang puso ni Zhu Chenhui ay nanginig ng hindi mapigilan. Umiling si Zhong Yun at sinabing, ganap na imposible. Naiintindihan ni Yang Xiaotian ang unang antas sa loob ng 3 oras. Imposibleng maunawaan niya ang pangalawang antas sa loob ng 3 oras. Siguro naiintindihan ng ibang mga estudyante sa Sword Tower ang isang tiyak na antas ng Sword Wall at nagising ang kapangyarihan ng Sword Tower. Sinabi rin ni Sun Zi, tama si Brother Zhong. Kahit na ito ay isang henyo sa swordsmanship, imposible para sa kanya na maunawaan ang ikalawang antas ng Sword Wall sa loob ng 3 oras. Ang tagapagtatag ng ating Tiandao Academy ay pinuri bilang walang kapantay na henyo sa swordsmanship sa imperyo. Tumagal ng 3 araw upang maunawaan ang ikalawang antas. Kahit na si Yang Xiaotian ay may mahusay na talento sa swordsmanship, imposible para sa kanya na maunawaan ang pangalawang antas sa loob ng 3 oras. Tahimik na sabi ni Zhu Chenhui. Napakahirap paniwalaan na naintindihan niya ang ikalawang antas sa loob lamang ng 3 oras. Habang lumilipad, tiningnan niya ang liwanag ng espada at lakas ng espada na patuloy na bumubulusok palabas ng Sword Tower, at ang kanyang puso ay sobrang komplikado. Paano kung si Yang Xiaotian talaga? Halos magkasabay, sabay na dumating muli sa Sword Tower sina Exi Hong, Fan Riquan, at Zhong Yun. Pagkaraan ng 3 oras, muling nagtipon ang iilang tao sa harap ng Sword Tower, nakatingin sa isa't isa, hindi makapagsalita sa isa't isa. Sa wakas, ang sword energy at sword light ng Sword Tower ay nagsimulang lumiit. Sina Exi Hong, Fan Riquan, Zhong Yun at iba pa ay muling binuksan ang pinto ng tore at pumasok sa isang linya. Matapos suriin ang unang palapag, maraming tao ang dumating sa ikalawang palapag. Pagdating nila sa ikalawang palapag, nakita nila ang sword wall na may sword light na lumulunok at dumura, at nakita si Yang Xiaotian na naliligo pa rin sa sword light. Nang makita nila ang puso ng dibdib ni Yang Xiaotian, lahat sila ay nanginig at sabay-sabay na napasigaw, Sword Heart. Bago sila dumating, naisip nila na maaaring naintindihan ni Yang Xiaotian ang pangalawang layer ng sword wall, at inisip na nagising muli ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Sword Tower, ngunit hindi nila akalain na mapapawi ni Yang Xiaotian ang puso ng espada muli. Ang condensing ng Sword Heart ay isang bihirang sword genius sa loob ng 10,000 taon, kaya paano naman ang condensing ng dalawang Sword Heart? Dalawang pusong espada. Nang makita ang dalawang Sword Heart na namumulaklak na may liwanag na espada sa dibdib ni Yang Xiaotian, maging si Exi Hong, Fan Riquan, Zhong Yun, Zhu Chenhui, o Sun Zi, lahat sila ay mabilis na nakahinga at labis na nagulat. Sa Tiandao Empire, may mga sword henyo na nag-condense ng mga Sword Heart, ngunit walang sword genius ang nakakondense ng dalawang Sword Heart. Ang pag-condense ng dalawang Sword Heart sa isang araw ay hindi narinig. Si Exi Hong at Fan Riquan ay parehong nanginginig sa pananabik. Sa wakas, ang liwanag ng espada kay Yang Xiaotian ay nawala, at ang puso ng espada ay bumalik sa kalmado. Lumapit si Fan Riquan kay Yang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, kagalakan, at pananabik, mabuti. Xiaotian, wala pang 3 oras, naunawaan mo na ang ikalawang antas ng pader ng espada. Ikaw nga ang numero 1 henyo ng espada sa aming Tiandao Academy. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum. Pag-iiba ng dalawang pusong espada sa isang araw, hindi pa nagagawa. Walang uliran. Si Fan Riquan ay nasasabik na siya ay medyo incoherent. Natuwa rin si Exi Hong at sinabing, sa hinaharap, tiyak na ay lalaan ng akademya ang lahat ng mga mapagkukunan nito para sanayin ka. Sa hinaharap, maaari kang humingi ng anumang kahilingan sa pagsasanay sa espada. Matapos marinig ito, nais ni Yang Xiaotian na maunawaan ang Dragon Sword, ngunit umiling siya sa huli. Alam din niya na hindi makakapagdesisyon si Exi Hong na mag-isa tungkol sa Dragon Sword.
Pagkatapos, hindi nagtagal sina Exi Hong, Fan Rikwon at iba pa dahil sa takot na abalahin si Yang Xiaotian, pinahintulutan si Yang Xiaotian na patuloy na umintindi ng tahimik, at pagkatapos ay umalis sa Sword Tower. Pagkaalis ni Exi Hong at ng iba pa, pumunta si Yang Xiaotian sa ikatlong palapag ng Sword Tower. Nang makitang umalis si Yang Xiaotian, sumabog ang mga estudyante sa ikalawang palapag. Talagang naintindihan ni Yang Xiaotian ang ikalawang antas ng Sword Tower sa loob ng 3 oras at pinag-condensed ang 2 puso ng espada. 2 pusong espada. Walang kapantay. Nakikinig sa nasasabik na mga talakayan ng mga estudyante, si Guo Wei, na naiwan, ay may malungkot na mukha, malamig na mga mata, at hindi mapigilan ang kanyang hangarin na pumatay. Sa ikatlong antas ng Sword Tower, mas kaunti ang mga estudyanteng nakakaintindi kaysa sa ikalawang antas. Dumating si Yang Xiaotian sa isang walang laman na posisyon sa diagram ng Pormasayon, umupo, at nagsimulang mag-concentrate sa pag-unawa sa ikatlong antas ng pader ng espada. Hindi nagtagal pagkaalis ni na Zhong Yun, Zhu Chenhui, at Sun Zi sa Sword Tower, humiwalay sila kina Exi Hong at Fan Rikwon. Habang nasa daan, si Zhu Chenhui ay puno ng damdamin, sino ang mag-aakala na napakataas ng talento ni Yang Xiaotian sa swordsmanship. Siguro talagang mauunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-18 antas ng Sword Tower. Hindi mapigilan ni Zhu Chenhui ang kanyang pananabik nang isipin niyang mauunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-18 antas ng Sword Tower. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga tao ay nag-iisip at nag-uusap tungkol sa ika-18 antas ng Sword Tower. Ang ilan ay nagsasabi na ang espada sa ika-18 antas ng Sword Tower ay isang makalangit na espada. May nagsasabi pa nga na ang espada sa ika-18 palapag ng Sword Tower ay isang banal na espada. Gayunpaman, ito ay mga haka-haka lamang. Kung talagang mauunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-18 palapag ng Sword Tower, mabubunyag ang lahat. Malamig na sinabi ni Zhong Yun, naiintindihan lamang ng ninuno ang ika-16 na palapag noon. Isang pagnanasa para kay Yang Xiaotian na maunawaan ang ika-18 palapag ng Sword Tower, maliban na lang kung kaya niyang paikliin ang 3 puso ng espada. Matapos marinig ang sinabi ni Zhong Yun na kailangan ng 3 puso ng espada para maunawaan ang ika-18 palapag ng Sword Tower. Natahimik sandali sina Zhu Chenhui at Sun Zi. Noon, ang kanilang tagapagtatag ng Tiandao Academy ay nag-condense ng isang sword heart at naunawaan ang ika-16 na palapag ng Sword Tower. Minsan niyang iginiit na kung ang 2 puso ng espada ay mapapadikit, ang ika-17 palapag ng Sword Tower ay mauunawaan. Kung gusto mong maunawaan ang ika-18 palapag ng Sword Tower, dapat mayroon kang 3 sword heart. Ngunit ngayon, 2 na lang ang puso ng espada ni Yang Xiaotian. Binago ni Sun Zi ang usapan at sinabing, I wonder kung gaano katagal bago maintindihan ni Yang Xiaotian ang ika-3 palapag. Nagmuni-muni si Zhu Chenhui at sinabing, ayon sa bilis ng pag-unawa ni Yang Xiaotian sa una at ika-2 palapag, dapat niyang maunawaan ang ika-3 palapag bukas. Bukas, ibig sabihin, sa loob ng 24 na oras, mauunawaan ang unang 3 palapag ng Sword Tower. Biglang tumibok ang puso ni Zhu Chenhui sa iniisip lang. Sa pagkakataong ito, tahimik sina Zhong Yun at Sun Zi. Sa oras na ito, nakaupo si Yang Xiaotian sa upuan ng formation diagram sa ika-3 palapag ng Sword Tower, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa sword wall sa ika-3 palapag. Ang ika-3 layer ng sword wall ay 3 swordsman na may hawak na espada. 3 escrimador, 3 tao na sabay na gumaganap ng espada, walang alinlangan na ang kahirapan sa pag-unawa ay mas mahirap kaysa sa pangalawang layer. Dahil dito, maraming estudyante ng Tiandao Academy ang nakakaintindi sa una at ika-2 layer, ngunit maraming estudyante ang hindi nakakaintindi sa ika-3 layer. Sa mga mata ni Yang Xiaotian, dahan-daang nagbago ang pader ng espada. Ngunit sa pagkakataong ito, ang 3 escrimador na may hawak na mga espada ay hindi tumalon mula sa dingding ng espada. Sa isang ulirat, dumating si Yang Xiaotian sa isang malawak na mundo. Sa malawak na mundong ito, naglaban ang 3 escrimador. 3 tao, bawat galaw, bawat estilo, ay iba. Mabangis ang espada ng isang tao, magaan ang espada ng isang tao, at patuloy na nagbabago ang espada ng isang tao. Ang swordsmanship ng 3 tao ay napakabilis, ilang puntos na mas mabilis kaysa sa una at pangalawang layer. Nakakasilaw. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-away silang 3, biglang nag-iba na naman ang swordsmanship at sword style. Ang kanina palang malakas at mabangis ay biglang naging magaan at maliksi, at ang kanina lang ay magaan at maliksi ay biglang naging malakas at mabangis. Ang escrimador na kanina pa nagbabago ay biglang naging simple,
tulad ng pagiging simple ng mahusay na paraan. Si Yang Xiaotian ay nakatuon sa mga pagbabago sa swordsmanship ng tatlo. Makalipas ang isang oras, nang huminto silang tatlo, ang isipan ni Yang Xiaotian ay umatras mula sa mundo ng sword wall at pumikit upang alalahanin ang mga pagbabago sa pagiging espada ng tatlo. Kahit isang beses lang niya itong napanood, naalala niya pa rin ang pagiging espada at kilos ng espada ng tatlo. Pagkatapos, sinimulan niya itong panuurin sa pangalawa at pangatlong beses. Nang matapos itong panuurin ni Yang Xiaotian sa pang-apat na pagkakataon, sa wakas ay naunawaan na niya ang mga pagbabago sa swordsman ng tatlong eskrimidor, at ang huling kaunti na lang ang natitira, at hindi niya ito maisama. Sa ikalimang pagkakataon, ang swordsmanship ng tatlong eskrimidor ay sa wakas ay naisama na. Nang lubusan ng maunawaan ni Yang Xiaotian ang ikatlong layer ng sword wall, takip silim na, muling yumanig ang sword tower, bumulwak muli ang enerhiya ng espada, at bumaba muli ang kapangyarihan ng espada. Sa loob ng Sword Tower, naramdaman ng lahat ng estudyanteng natuto ng espada ang lakas ng espada, at sila'y natakot at natakot. Natamba pa ang ilang estudyante bago pa sila tinamaan ng lakas ng espada. Si He Qingzhe, nakakapasok lang sa State of Sword Learning sa ika-14 na palapag, ay naramdaman ang lakas ng espada at natakot din hanggang sa namutla. Galit siyang umungol tulad ng isang sugatang hayop at baliw na nagsanay ng mga kasanayan ng mga Diyos, ngunit agad na natamba sa lupa sa pamamagitan ng lakas ng espada. Sa oras na ito, sina Zongyun, Xi Hong, Fan Riquan at iba pa ay nagsasanay sa kani-kanilang courtyard. Nang maramdaman nila ang kapangyarihan ng Sword Tower, napalingon silang lahat sa gulat. Nang tumingin sila sa direksyon ng Sword Tower, natigilan sila. Pinaliwanagan ng papalubog na araw ang Sword Tower, na bumubulusok ng enerhiya ng espada, at ito ay napakaganda. Ang larawang iyon ay permanenteng nakatatak sa isipan ng lahat. Makalipas ang maraming taon, nang si Yang Xiaotian ay naging kataas-taasang Diyos, hindi pa rin nila makalimutan ang larawang ito. Hindi nagtagal, nalaman ni Zongyun, Xi Hong at iba pa na natutunan ni Yang Xiaotian ang ikatlong antas at pinalapot ang ikatlong puso ng espada. Tatlong espadang puso. Bumantong hininga si Zongyun, pagkatapos ay tinawag ang isang lalaking nakamaskara sa itim na may lihim na pamamaraan, at sinabi sa malalim na boses, patayin si Yang Xiaotian. Kapag pumasok siya sa ika-4 na palapag para intindihin ang pader ng espada, gagawin mo. Hukayin mo ng buo ang puso niya at ibalik mo sa akin. Ang isang pusong nagpapalapot ng tatlong pusong espada ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Ilang saglit pa ay nag-flash out ang nakamaskara na lalaking nakaitim. Malamig at mabangis ang mga mata ni Zongyun. Nang naiintindihan ni Yang Xiaotian ang sword wall, ang kanyang isip ay nasa sword wall. Kapag ginawa ang pagpatay, tiyak na magtatagumpay ito sa isang welga. At hindi inaasahan ng akademya na may papatay kay Yang Xiaotian sa sword tower. Yang Xiaotian, kapag pumasok ka sa ika-4 na palapag, mamamatay ka. Ang balita na pinalapot ni Yang Xiaotian ang tatlong puso ng espada ay mabilis na kumalat, at ang buong Tiandao Academy ay kumukulo. Ang pagkondensang ng dalawang sword heart ang nag-iisa sa Tiandao Empire, kaya paano naman ang pag-condensize ng tatlong sword heart? Gayunpaman, pagkatapos na maunawaan ang ikatlong palapag ng sword tower, hindi itinuloy ni Yang Xiaotian na maunawaan ang ika-4 na palapag, ngunit umalis sa sword tower. Walang mali sa unang post. Tingnan ang 6 hanggang 9 bookbar. Ngayon ay madilim, kailangan niyang bumalik upang pinuhin ang elixir at magsanay ng dragon art. Bukas ko na lang iintindihin. Pagkatapos ng lahat, ang pag-unawa sa Sword Tower ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa magdamag. Pagkatapos bumalik sa bahay, si Liu An ay bumili ng isang batch ng mga alipin mula sa slave market, na lahat ay nasa likas na kaharian, sa kabuuan ay 20 katao. Ang mga likas na alipin na ito ay may magandang pundasyon at magandang talento. Hiniling ni Yang Xiaotian kay Liu An na dalhin ang mga aliping ito sa pagsasanay, at pagkatapos ay buksan ang pagan upang pinuhin ang walang kamatayang tableta. Sa mga araw na ito, nilalamon ng Sky Blue Thunder Python ang top grade na immortal na tableta araw-araw para sanayin at pagalingin ang kanyang mga sugat. Naubos na ang walang kamatayang tableta sa kanyang katawan. Ngayon, kailangan niyang tiyakin na ang top grade na immortal na tableta ay sapat upang hayaan ang Sky Blue Thunder Python na gumaling sa kanyang mga pinsala sa lalong madaling panahon. Ang balita na naintindihan niya ang Sword Tower at nakakondensed ang tatlong Sword Heart ay malapit nang kumalat sa mga nakapaligid na bansa. Sa oras na iyon, marami na ang gustong patayin siya.
Pagkatapos ng pagpino sa tableta ng ilang sandali, nilunok ni Yang Xiaotian ang isang top grade 9 Yang longevity pill at nagsimulang magsanay ng dragon art. Nag-practice siya buong gabi. Kinabukasan, dumating si Yang Xiaotian sa akademya at nakilala si Fan Riquan, nagtanong tungkol sa Sword Tower. Senior Fan, gaano karami ang alam mo tungkol sa Sword Tower? Nag-isip si Fan Riquan at nagsabi, ang Sword Tower ay dapat iwan ng isang Diyos ng Espada. Diyos ng Espada. Nagulat si Yang Xiaotian. Sa buong kontinente ng Kangshen, mabibilang sa isang banda ang bilang ng mga taong matatawag na mga Diyos ng Espada. Hindi ko inaasahan na ang Sword Tower pala ay iniwan ng Sword God. Tumango si Fan Riquan, ang bawat palapag ng Sword Tower ay may pinakamataas na kasanayan sa espada. Kapag mas mataas ka, mas malakas ang kasanayan. Sa ika-17 palapag, ito ay dapat na isa sa 10 pinakamataas na kasanayan. Tungkol sa huling palapag, dapat ay ang Heavenly Sword at ang Heavenly Sword Technique. Siyempre, maaaring magic sword din ito. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi dapat walang layunin si Fan Riquan. Dahil sinabi niya na ang ika-18 palapag ay ang Heavenly Sword o ang Magic Sword, kung gayon ang posibilidad ay napakataas. Same time na sinabi ni Fan Riquan kay Yang Xiaotian, Xiaotian, mayroon kang mahusay na talento, ngunit huwag maiinip sa daan ng paglilinang, lalo na kapag ikaw ay nasa Martial King Realm, dapat kang maglagay ng isang magandang pundasyon at huwag magmadali upang masira ang Martial Sect Realm. Kung mas matibay ang iyong pundasyon sa kaharian ng Martial King, mas malakas ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan na iyong nililinang, at mas malakas ang ginintoang elixir na napupuno mo kapag nasira mo ang kaharian ng Martial Sect. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang booklet at ibinigay ito kay Yang Xiaotian, mayroon akong isang libro tungkol sa paglalarawan ng gintong elixir, maaari mong tingnan ito. Oh, ang paglilinang ng mahiwagang kapangyarihan ay may kaugnayan kay Jindan. Nagulat si Yang Xiaotian. Siya ang unang beses na nakarinig. Tumango si Fan Riquan. Oo, para malampasan ang sitwasyon ni Wu Zhang, dapat mong pagsamahin si Jindan gamit ang kapangyarihan ng kanyang sariling mahiwagang kapangyarihan. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng mahiwagang kapangyarihan, mas malakas ang condensed Jindan. Kung maaari mong linangin ang 10 pinakamataas na supernatural na kapangyarihan sa isang kumpletong estado, kung gayon ang condensed Jindan ay ang tuktok ng Jindan. Kung linangin mo ang 10 kataas-taasang supernatural na kapangyarihan sa larangan ng pag-abot sa rurok, inaasahang pagsasama-samahin mo ang pinakamahusay na Jindan. Nalungkot ang puso ni Yang Xiaotian, ang kaharian ng pag-abot sa rurok. Ang 11 gate ng Kaoshan at Huangquan Magic Player ay nalinang sa isang kumpletong estado. Ngunit napakahirap na linangin ang pinakamataas na supernatural na kapangyarihang ito sa larangan ng pag-abot sa rurok. Oo, umakyat sa tuktok. Sinabi ni Fan Riquan na may damdamin, kaya, gusto mong paikliin ang pinakamahusay na Jindan, mahirap. Mayroong hindi mabilang na henyo ng Shenlong Empire, at ang mga makakapag-condense ng pinakamahusay na Jindan, malapit na si Liao Liao. Hindi sa banggitin ang pinakamahusay, ito ay Shangpin Jindan, at ito ay hindi madaling makita. Libu-libong mga mag-aaral sa Tianpo College ang maaaring magpakma sa Jindan, ngunit mayroong ilang mga tao. Maraming martial arts, na naging mahirap sa kanilang buhay, ay hindi maaaring linangin ang isang pinakamataas na supernatural na kapangyarihan sa isang kumpletong estado. Kung nais mong linangin ang 10 kataas-taasang supernatural na kapangyarihan sa isang kumpletong estado, mahirap para sa maraming martial arts na ikumpara sa langit. Kung tungkol sa larangan ng paglilinang hanggang sa rurok, ang mga iyon ay halos delusional. Hindi kailangan mong magsaka hanggang sa tuktok ng tuktok. Hindi maiwasang magtanong ni Yang Xiaotian. Umiling si Fan Riquan at sinabing, hindi, kung maaari mong linangin ang 100 pinakamataas na supernatural na kapangyarihan tungo sa isang kumpletong estado, ito rin ay inaasahang magpapaikli sa pinakamahusay na Jindan. 100 pinto. Hindi nakaimik si Yang Xiaotian. Ang kahirapan na ito ay maihahambing sa pagsasanay ng 10 pinakamataas na supernatural na kapangyarihan sa tuktok. At kung saan mahahanap ang napakaraming pinakamataas na supernatural na kapangyarihan. Kahit na ang lahat ng pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng Tiandao Academy ay matagumpay na nilinang, mayroon lamang 30. Kasama si Cao Shan, mayroon lamang 40. Hindi sapat. Sinabi rin ni Fan Riquan, bukod dito, ang 10 kataas-taasang supernatural na kapangyarihan na nilinang hanggang sa rurok ng rurok, at ang pinalapot na pinakamahusay na Jindan ay ang ordinaryong pinakamahusay na Jindan. Kung gusto mong paikliin ang 10 pinakamalakas na Jindan, hindi bababa sa 20.
Ang kataas-taasang magnetile ng pinto ay nilinang sa tuktok. Malaki ang bibig niyang Xiaotian, at hindi na niya maipahayag ang kanyang kasalukuyang mood sa mga salita. Sinabi rin ni Fan Ritual, tungkol sa pinakamalakas na pinakamahusay na Jin Dan, dapat nating linangin ang 30 pinakamataas na supernatural na kapangyarihan sa larangan ng pag-abot sa rurok. Yang Xiaotian. 30 pinto, pinakamataas na supernatural na kapangyarihan, umakyat sa tuktok. Kailangan mo bang magsanay hanggang sa taon ng unggoy? Ang susi ay upang linangin, at maaaring hindi nito maabot ang rurok. Sa mahabang panahon, sinabi ni Yang Xiaotian, sino ba ang pinakamalakas na Jin Dan? Umiling si Fan Ritual, pagkatapos ng mga sinaunang panahon, walang sino man ang muling nagpa-condensed sa pinakamalakas na Jin Dan. Nakahinga ng maluwag si Yang Xiaotian, ibig sabihin, noong sinaunang panahon, may isang taong minsang nagpalapot sa pinakamalakas na Jin Dan. Senior Fan, Master ng Kendo, gaano karaming mga espada ang maaari mong i-condense? Biglang tanong ni Yang Xiaotian. Nakatipon siya ng 3 puso ng espada at gustong malaman kung ilan ang limitasyon. Sabi ni Fan Ritual, 10 na. 10. Sumimangot si Yang Xiaotian. Sa madaling salita, may 7 mas malala pa. Nakita ni Fan Ritual ang hitsura ni Yang Xiaotian, alam kung ano ang iniisip ni Yang Xiaotian, at sinabing, huwag kang maging mayabang, maaari mong i-condense ang isang sword heart, isa na itong henyo ng Washuangdao. Sa loob ng 100 taon, ang Tiandao College ay nagtipon ng isang sword heart. Kahit na walang sino man ang makakapag-condense ng 3 sword heart. At hindi mo maaaring pag-isahin ang ika-4, ang ika-5 puso ng espada. Para sa siyam, 10 puso ng espada, at walang kapantay, hindi nang ahas si Fan Ritual na umasa na si Yang Xiaotian ay magpapaikli ng siyam, 10 puso ng espada. Ngayon, nakuha na ba ng ibang mga imperial na kolehiyo ang ika-4 at ika-5 sword heart? Tanong ni Yang Xiaotian. Nag-alinlangan si Fan Ritual, sa Wushuang College, mayroong isang kendo na pinangalanang Entailment. Nagulat si Yang Xiaotian, 5-element swords, born sword heart. Tumango si Fan Ritual, oo, ito ang superior sword body, ang 5-element sword body. At nang ipanganak siya, nagkaroon siya ng sword heart. Freshman siya sa Wushuang College. Wala pang 20 taong gulang. Hanggat nagbibigay siya ng sapat na oras para sa sining na ito, magagawa niyang paikliin ang 9 na puso ng espada sa hinaharap. 9 na puso ng espada. Ito ay isang pinagsisisihan na sinaunang at moderno. Walang pagkakamali, 611, 611, isang libro, isang libro. 9 na puso ng espada. Hinawakan ang dobleng suntok ni Yang Xiaotian, at kahit si Fan Ritual ay tiyak na magpapaikli ng 9 na puso ng espada sa hinaharap. Makikitang mataas ang kanyang talento sa kendo. Pero isipin mo, nakakamangha ang isinilang na may katawan ng espada. Ito ay ipinanganak pa rin na may puso ng espada. Bukod sa libangan na ito, ang ibang mga imperial na kolehiyo ay may mga mag-aaral na nagtipon ng Jiangxin. Nagtataka pa rin si Yang Xiaotian. Pinag-isipan ito ni Fan Ritual at sinabing, 37 kolehiyo ng emperador, mayroong 9 na mga estudyanteng henyo na nagpapalapot sa puso ng espada, ngunit karamihan sa kanila ay pinalapot ng puso ng espada. May isang estudyante na nagngangalang Qin Yu sa ika-6 na kolehiyo, at ang talento ng kendo ay mas malakas lamang kaysa sa entertainment. Nagulat si Yang Xiaotian na ang libangan ay ipinanganak na may katawan ng espada at ipinanganak na may pusong espada, at sapat na iyon para maging masama. Kaya, sinabi ni Fan Ritual, ang Qin Yu na ito ay ipinanganak din na may katawan ng espada, ipinanganak na may pusong espada, at ang kanyang martial arts ay isang makapangyarihang higanteng espada. Gayunpaman, si Qin Yu at ikaw ay hindi session. Siya at sina Ren Qingzhe, Chen Jun, at Tian Meilang ay isa sa kanila. Si Qin Yu ay napili bilang mga seed disciples ni Tiansong. Hakbang sa Tiansong. Ang pinakamalakas na super sect gate ng Shenlong Empire ay ang nangungunang 10 super sect. Ang lakas ay nasa itaas pa rin ng Shilong Shenzong at Folong Janzong. Senior Fan, walang mapipili bilang seed disciples in advance ng top 10 super Zongmen. Tanong ni Yang Xiaotian. Kung maaari, gusto niyang sumama sa Zenlong Shenzong ng maaga. Natawa si Fan Ritual nang marinig niya ang mga salitang, gusto kong mapili bilang mga seed disciples ng maaga ng nangungunang 10 super Zongmen. Mahirap. Maliban kung maaari mong paikliin ang 10 puso ng espada, kung maaari mong paikliin ang 10 puso ng espada,
o higit pa sa 10 puso ng espada, mga pangunahing super successes, ang mga major super rush super zangmen ay pipiliin ka. Higit sa 10 puso ng espada. Natigilan si Yang Xiaotian. Ngayon lang sinabi ni Fan Ritual na sa pinakamaraming bagay, 10 puso ng espada lang ang kaya nitong i-condense. Nakita ni Fan Ritual ang pag-aalinlangan ni Yang Xiaotian, at ipinaliwanag, sa teorya, ang isang tao ay makakapag-condense lamang ng 10 puso ng espada, ngunit kung may kontrapanahon, maaari itong mag-condense ng 11 puso ng espada, o kahit na 12 puso ng espada. Speaking of this, he shook his head, madaling pag-usapan ang lagay ng panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Yang Xiaotian sa Fan Ritual courtyard. Maswerte ba ito laban sa panahon? Humakbang siya patungo sa Sword Tower. Layunin ngayon, maliwanagan ang ika-4 na palapag. Nang dumating si Yang Xiaotian kay Janta, bago makita ang Sword Tower, tumayo siya kasama ang maraming estudyante. Siya ang pinuno ng He Qingzhe. Si He Qingzhe ay sina Guo Wei, Lin Xiao, at Xiao Yong sa likod niya. Tila partikular na hinihintay siya ni He Qingzhe at Guo Wei. Nakita ni He Qingzhe si Yang Xiaotian mula sa malayo, nanlamig ang kanyang mga mata. Yang Xiaotian, sa wakas nandito ka na. Anong problema? Sinulyapan ni Yang Xiaotian sina He Qingzhe, Guo Wei at iba pa. Anong problema? Galit na galit si He Qingzhe nang marinig niyang nagtanong si Yang Xiaotian kung ano ang problema. Ano ba ang tinatanong mo? Kahapon ay ginaisang mo ang kapangyarihan ng Sword Tower at patuloy akong nag-ambala sa pag-unawa sa pader ng espada, at tinanong mo pa rin ako kung ano ang problema. Ngayon ay itututumba kita sa lupa at kakainin ang dumi. Sa pag-iisip na paulit-ulit na ibagsak sa lupa ng Sword Tower kahapon, at direktang ibagsak sa lupa, galit na galit siya. Hindi pa siya nakaranas ng ganito kalaking kahihiyan. Nang siya ay natamba sa lupa kahapon, hindi niya maisara ang kanyang bibig, at kahit na naglaway. Habang iniisip ito ni He Qingzhe, lalo siyang nagagalit. Naglakad siya patungo kay Yang Xiaotian, boy, nakakondensed ka ng 3 sword heart, tama. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ngayon, bitawan mo ang kapangyarihan ng iyong 3 sword heart. Ang pag-condensate ng sword heart ay hindi lamang makakapagpabuti sa bilis ng pagsasanay sa swordsmanship. Bukod dito, ang kapangyarihan ng puso ng espada ay lubhang kamangha-mangha. Masasabing may misteryosong kapangyarihan. Sa sandaling ito, biglang may dumating na tao mula sa malayo. Si He Qingzhe, na akmang kikilos, ay nakita ang taong paparating, at ang kanyang mukha ay malungkot. Ang taong darating ay si Chen Jun na naman. Chen Jun, nakikialam ka na naman sa negosyo ng iba. Nagalit si He Qingzhe. Tiningnan ni Chen Jun ang galit na si He Qingzhe na may kalmadong mukha. Sa hinaharap, ang mga gawain ni Yang Xiaotian ay walang kinalaman sa akin. Maaari mo siyang abusuhin hanggat gusto mo. Nandito ako para manood ng magandang palabas ngayon. Tapos tumabi siya na parang nanunood ng magandang palabas. Nagulat si He Qingzhe, at pagkatapos ay gumaan ang pakiramdam niya. Hanggat hindi nakikialam si Chen Jun, magiging madali. Ang kanyang buong katawan ay puno ng momentum, nakatitig kay Yang Xiaotian, at biglang hinampas ang kanyang palad, sinampal si Yang Xiaotian ng momentum ng Mount Tai. Yang Xiaotian, bumaba ka. Nang makitang bumagsak ang kapangyarihan ng palad ni He Qingzhe, biglang, isang liwanag ng espada ang tumawid sa kalangitan, at agad na pinutol ang kapangyarihan ng palad ni He Qingzhe. Nagulat ang lahat, at nakitang nakarating si Fan Riquan sa malayo nang hindi alam kung kailan. Malamig nang umuso si Fan Riquan, He Qingzhe, huwag mong isipin na maaari mong labagin ang mga patakaran ng akademya ng basta-basta dahil napili ka bilang isang binhing disipulo ng Fulong Sword Sect. Ngayon ay hindi ka pa naging disipulo ng Fulong Sword Sect. Kung maglakas loob kang labagin muli ang mga patakaran ng akademya, haharapin kita ayon sa mga regulasyon ng akademya. Nakita ng mga estudyante sa eksena na si Fan Riquan iyon, at mabilis silang yumuko. Ngumiti si He Qingzhe at sinabing, ito pala ang vice-presidente. Nagbibiro ang vice-presidente. Gusto ko lang gabayan si Junior Brother Yang sa kanyang pagsasanay. Wala akong masamang intensyon. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, lagi kong sinusunod ang mga patakaran ng akademya. Pagkatapos magsalita ay bahagyang yumuko siya at umalis sa ere. Bago umalis, malamig niyang tinitigan si Yang Xiaotian, halatang hindi pa tapos ang bagay na ito. Nakita ni Chen Jun, Guo Wei at iba pa na walang magandang palabas na panuurin, at lahat sila ay nagkalat at umalis. Lumapit si Fan Riquan kay Yang Xiaotian at nagtanong, okay ka lang? Umiling si Yang Xiaotian at sinabing ayos lang siya.
Tumango si Fan Riquan, sinabi kay Yang Xiaotian na maaari siyang lumapit sa kanya kung makatagpo siya ng anumang problema sa hinaharap, at pagkatapos ay umalis. Pagkaalis ni Fan Riquan, lumitaw ang Azure Thunder Python sa braso ni Yang Xiaotian. Malamig itong tumingin sa direksyon kung saan umalis si He Qingzhe. Gusto mo bang lunukan ko ng diretso ang batang ito? Hindi na kailangan. Umiling si Yang Xiaotian, makikitungo ako sa kanya ng personal sa hinaharap. Pagkatapos noon, pumasok siya sa Sword Tower. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa Sword Tower, nakita niya na ang lahat ng mga estudyante na orihinal na nakakaintindi sa Sword Wall sa Sword Tower ay nakatingin sa kanya ng may katakutan, na para bang nakatingin sila sa isang nakakatakot na hayop. Pagkatapos, lahat ng estudyante sa unang palapag ay tumayo sa takot at tumakas palabas ng Sword Tower. Natigilan si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay naunawaan niya kung bakit natatakot ang mga estudyanteng ito. Obviously, natakot sila sa sword power kahapon. Nang makita siyang paparating, natakot sila at mabilis na umatras. Umiling si Yang Xiaotian at ngumiti. Tila siya ang naging pinaka-hindi kanais-nais na pag-iral sa sword tower. Naglakad siya papunta sa second floor. Nagsitakas din sa takot ang mga estudyante sa ikalawang palapag nang makita nila si Yang Xiaotian. Ang ikatlo at ikaapat na palapag ay ganoon din. Sa pagtingin sa walang laman na ikaapat na palapag, ngumiti si Yang Xiaotian ng walang magawa, at pagkatapos ay umupo sa gitna ng ikaapat na palapag. Ngayon, walang nakipagkompetensya sa kanya para sa posisyon, at maaari siyang umupo kung saan niya gusto. Pagkatapos maupo ni Yang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa pang-apat na layer ng sword wall. Sa pang-apat na patong na pader ng espada, mayroong apat na eskrimador na may hawak na mga espada, at ang apat na tao ay nakatayo na may mga espada sa isang pagkubkob. Nang makitang may apat na swordsman sa pang-apat na layer ng sword wall, kakaiba ang naramdaman ni Yang Xiaotian. Hindi kaya mayroong 5 eskrimador sa ika-5 patong at 6 na eskrimador sa ika-6 na patong. Sa ilalim ng kanyang pag-unawa, ang pang-apat na layer na pader ng espada ay nagsimulang lumiwanag. Dumating si Yang Xiaotian sa isang masukal na kagubatan. Ang masukal na kagubatan ay walang katapusan, at sa oras na ito, 4 na eskrimador ang lumitaw sa itaas ng kagubatan, kapwa lalaki at babae, at ang 4 ay nagsimulang magsagawa ng espada sa parehong oras. Kung ikukumpara sa ikatlong layer, ang mga espada ng 4 na tao ay mas mabilis. Ang talam ng espada ng 4 na tao ay parang simoy ng tagsibol, parang ambon, parang paggising ng lahat ng bagay, parang bukal ng lupa. Walang pagkakamali, basahin lamang ito sa isang kabanata, isang post, isang nilalaman, isang 6 hanggang 9 na libro, isang forum. Maingat na pinagmasdan ni Yang Xiaotian ang swordsmanship ng 4 na tao at naramdaman ang artistikong konsepto ng swordsmanship ng 4 na tao. Nang si Yang Xiaotian ay buong pusong nagmumuni-muni sa pader ng espada, biglang bumukas ang pintuan ng tore sa ika-4 na palapag, at isang figure ang lumutang. Nang dumating ang kabilang partido, nakita niya si Yang Xiaotian na buong pusong nagmumuni-muni sa pader ng espada, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay agad na tumusok sa lalamunan ni Yang Xiaotian. Ang taong ito ay isang martial arts master. At hindi siya isang ordinaryong martial arts master, ngunit isang martial arts master ng ikatlong antas. Siya ay napakabilis, at ang mahabang espada ay malapit nang tumusok sa lalamunan ni Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, biglang nagdilim ang langit, at isang nakakatakot na kapangyarihan ng halimaw ang dumating sa kanya tulad ng isang rumaragasang baha. Siya ay natakot at tumangala, at nakita ang Tianqing Thunder Python ni Roshan. Ang hari ng mga hayop. Tianqing Thunder Python. Ang kanyang isip ay nagniningning, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, at siya ay halos matakot. Ang mga mata ng magaan na sawa ay parang isang maliit na lawa, na nakatingin sa pumatay, ang palanggana ng dugo ay bumukas ng diretsyo, nilamon ang kabilang partido, at pagkatapos ay bumalik sa maliit na berdeng ahas, at bumalik sa Yaoding. Si Yang Xiaotian ay nakaupo roon at patuloy na napagtanto ang pader ng espada, na hindi naapektuhan ni Katie Ting, na parang ang pumatay ay hindi pa nakarating dito. Matapos manood sa unang pagkakataon, ipinikit ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata at inisip ang talino ng 4 na tao. Pagkatapos ay tingnan ito sa pangalawang pagkakataon, pangatlo. Nang mapanood ni Yang Xiaotian ang ika-7 pagkakataon, sa wakas ay pinagsama niya ang paraan ng espada na may 4 na tao. Nagulat ang pader ng espada, at ang espada ay nagmamadali. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagising ang lakas ng sword tower, sword wall na lang ng sword wall. Hintayong bumalik sa kapayapaan ang lahat. Nagising si Yang Xiaotian, at nakalok ang kanyang noo.
Sa ika-4 na layer ng mga pader ng espada, matagumpay siyang naliwanagan, ngunit hindi niya nagising ang puso ng espada, kaya hindi niya ginaisang ang lakas ng tore ng espada. Kahit na siya ay naghahanda sa kanyang puso, si Yang Xiaotian ay nabigo pa rin. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at naglakad palabas ng Sword Tower. Ngayon, wala pang 9 na taong gulang siya at natipon na niya ang 3 pinakamalakas na puso ng espada. Naniniwala siya na magagawa niyang i-condense ang 10 pinakamalakas na puso ng espada sa hinaharap. Mula sa kolehiyo, madilim ang kalangitan, at ang mga kalye ay nasa kalye. Maraming mga tindahan ay nasa parehong ilaw at maligaya. Naalala ni Yang Xiaotian na malapit na ang bagong taon. Hindi ko alam na magaling pala ang babae. Naalala ni Yang Xiaotian ang kanyang kapatid na si Yang Linger, at ang kanyang kapatid na babae ay nasa Shilong Shenzhen ngayon, ngunit siya ay nasa makalangit na lungsod, ngunit ang kanyang ama at ina ay nasa lungsod ng Shenzhen. Naglakad si Yang Xiaotian sa buhay na kalye, pinapanood ang mga mapaglarong bata, mayroong isang uri ng kalungkutan at napalunok. Nang maglakad si Yang Xiaotian sa buhay na kalye, sumunod si He Qingzhe. Tumingin si He Qingzhe kay Yang Xiaotian, na may isang anino sa harapan, malamig na ngumiti. Sa Tiandao College, naroon si Fan Requan. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Ngayon walang fan written, Yang Xiaotian, na kaya kong protektahan ka. Nang si He Qingzhe ay hahakbang pasulong, nang bombahin si Yang Xiaotian sa lupa, nakita niya ang ilang tao na naglalakad patungo kay Yang Xiaotian. Hindi inaasahan ni Gu Shi na makikilala niya si Yang Xiaotian. Mula sa malayo, sa gulat, mabilis siyang naglakad kasama ang kanyang mga tauhan. Yang Shen. Tumawag si Gu Xiuan. Nakita ni Yang Xiaotian si Gu Shi, at medyo nagulat siya. Tumawa siya, Prinsipe Goxi. Nakipagkamay si Gu Shi, at mukhang nahihiya, kung hindi ang prinsipe, tatawagan akong Goxi ni Yang Shen sa hinaharap. Pagkatapos ay tumawa siya at nagtanong, kakalabas lang ni Yang Shen sa kolehiyo. May bakante pa ba? Tara uminom tayo ng 2 tasa. Tumango si Yang Xiaotian at ngumiti, okay. Siya ay labis na humanga kay Gu Zixi, ang prinsipe ng Gujian. Nang marinig ni Gu Shi ang pagsang-ayon ni Yang Xiaotian, tuwang-tuwa siya at masayang sinabi, okay, let's go, alam kong may restaurant sa Emperor Tiandao, napakaganda. Nang makita ang kaligayahan ni Gu Shi na parang bata, ngumiti si Yang Xiaotian. Sa di kalayuan, nakita ni He Qingzhe ang pag-alis ni Gu Shi kasama si Yang Xiaotian, lumubog ang kanyang mukha, kay nanay, ngunit sa oras na ito, may lumabas na stick. Kasama si Goxi at ang kanyang mga bantay, hindi siya madaling gawin. Gayunpaman, ayaw niyang umalis dito, ngunit sumunod kay Yang Xiaotian ng ilang tao. Dinala ni Gu Shi si Yang Xiaotian sa isang maliit na tavern. Ang lokasyon ay medyo bias, ngunit ang alak ay napakasarap. Si Yang Xiaotian at Goxi ay maaaring uminom ng malakas. Sa oras na ito ay ang malamig na buwan ng taglamig. Si He Qingzhe, na nagtatago sa dilim, ay napabuntong hininga ng malamig na hangin, kinakamot siya para magalit o kahit manigarilyo. Sa huli, tinignan niya ito ng may galit. Sa susunod na taon, sumali siya sa Fulong Jianzong. Bago iyon, nagkaroon siya ng pagkakataong turuan si Yang Xiaotian. Hindi siya naniwala, makakatakas muli si Yang Xiaotian. Pagkatapos ng gabi, naghiwalay sina Yang Xiaotian at Goxi at bumalik sa bahay. Kababalik ko lang sa bahay, pero nakita kong namamaga ang ilong ni Liuan at hinihintay siya. Anong nangyayari? Lumubog si Yang Xiaotian. Umiling si Liuan, si Liu Shuang ng Yaotang. Liu Shuang. Tanong ni Yang Xiaotian. Si Liu Shuang ay isang senior deacon ng Dao Emperor's Pharmacist Hall, at ang disipulo ni Wang Fan, ang pinuno ng pharmacist ng Emperor Dao. Ipinaliwanag ni Liuan, ngayon, hiniling sa amin ng anak na pumunta sa pharmaceutical hall para bumili ng mga panggamot na materyales at makaharap si Liu Shuang. Nagkaroon siya ng sama ng loob sa akin noon, at higit na nagpapasalamat sila. Sa pagsasalita tungkol dito, ibinaba ni Liuan ang kanyang ulo, anak ng anak, hindi namin binili, sorry, anak. Ibinaba ng 5 tao ni Liuan ang kanilang mga ulo. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay malamig. Sa mga araw na ito, ginamit niya ang mga panggamot na materyales ng Jiuyang Wanshoudan. Ngayon ay hiniling niya kay Liuan na bilhin ang mga panggamot na materyales. Hindi niya inasahan na hindi nabili ang mga gamot, at siya ay namamaga na may asul na mukha. Alam ni Witch. Tanong ni Yang Xiaotian. Wala kaming lakas ng loob na sabihin kay Master. Mapait na ngumiti si Liuan. Kung alam ni Master na kailangan niyang tanggalin ang ulo ng Pharmacist of the Deeper, at pinahintulutan itong makuha ang insidente sa oras na iyon.
Dahil sa hall ng pharmacist ng Tiandao Emperor, mayroong Shenlong Empire Pharmaceutical Hall. Si Wang Fan ang pinuno ng Pharmacist Palace ng Tiandao Emperor, at siya rin ang elder ng Shenlong Empire Pharmaceutical Hall. Bukas, pupunta ako sa Tian2 Pharmacist's Hall kasama ka. Sabi ni Yang Xiaotian. Nag-alinlangan si Liu An at sinabing, walang silbi ang matakot na pumunta kapag pupunta ito. Si Liu Shuang, ang apprenticeship ni Wang Fan ay napakalabis. Sabi niya, walang kwentang kunin ito, at inutusan niya ito. Sa hinaharap, inutusan niya ito. Bawal ibenta sa akin ang isang medicine hall. Si Liu An ay Samsung pharmacist. Ayon sa mga probisyon ng Shenlong Empire Pharmaceutical Hall, lahat ng parmasyutiko ay may karapatang bumili ng mga materyales na panggamot mula sa alinmang bulwagan ng gamot. Gayunpaman, itinakda ngayon ni Liu Shuang na ang anumang gamot sa bansa ng Dao Emperor ay hindi pinapayagan na magbenta ng mga panggamot na materyales kay Liu An. Huwag mong payagan ang anumang gamot na magbenta ng mga gamot para sa iyo sa Empress Dowager. Nanlamig si Yang Xiaotian. Tumanggo si Liu An, sa makalangit na kaharian. Ang dalawang dibisyon ni Liu Shuang at Wang Fan ay mailalarawan na tumatakip sa langit gamit ang isang kamay. Nais nilang limitahan kung sinong parmasyutiko ang mga karapatan na limitahan ang karapatan ng kung sinong parmasyutiko. Sinong pharmacist ang hindi maglakas loob na sumunod sa kanilang mga utos, aalisin nila ang mga kwalifikasyon ng pharmacist. Isang grupo ng mga parmasyutiko sa templo ng emperador na si Dao Huangguo, nang ahas na sabihin na ang ilang mga parmasyutiko ay nagulat sa Shenlong Empire Pharmacy Palace, at ang problema ni Liu Shuang at Wang Fanshi, ngunit ang parmasyutiko na sumasalamin sa problema ay sa wakas ay sa pamamagitan ni Liu Shuang, inalis ni Wang Fan ang mga kwalifikasyon ng parmasyutiko. Itinakda pa ni Wang Fan na ang pamilya kung saan matatagpuan ang parmasyutiko ay hindi magagawang suriin ang parmasyutiko sa hinaharap. Sumimangot si Yang Xiaotian. Sa ganitong paraan, si Liu Shuang, Wang Fan, apprentice ay higit pa sa bully kaysa bully. Sa Empress Kingdom, kahit na ito ay kanyang kamahalan, kailangan mong gumawa ng 3 puntos laban kay Wang Fanli. Sabi ni Liu An. Okay, alam ko. Sinabi ni Yang Xiaotian, binigyan si Liu An ng ilang taong nanakit sa elixir, at hinayaan ang ilang tao na gumaling. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Mabigat ang gabi, at bumagsak ang hamog na nagyelo. Naisip ni Yang Xiaotian kung sino ang nakilala niya sa tore ngayon, kung sino ang nagpadala nito. Si Zhong Yun ba? O siya ba si Qing Zhe? O si Guo Wei, Xiaoyong? Kinabukasan, tinawag ni Yang Xiaotian si Wu Qi at dinala si Liu An ng ilan, palabas ng bahay, at pumunta sa Pharmacist Hall ng Emperor ng Dumo. Alam na ni Wu Qi ang kalagayan ni Liu An kahapon, kaya nakasulat ang kanyang mukha sa daan. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang partido sa Pharmacist Hall ng Tiandao Emperor. Ang hall ng Pharmacist ng Tiandao Emperor ay napakasigla. Nang dumating si Yang Xiaotian at dumating ang kanyang partido, agad na nagulat ang isang parmasyutiko kay Liu Shuang, na nagsasabi na si Liu An ay nagdala ng mga tao. Si Liu Shuang ay masayang kumakain ng pearl grapes na dala ng magandang parmasyutiko sa loob ng bulwagan. Nang marinig niya ang ulat na darating muli si Liu An, hindi niya maiwasang mapangiti, naglakas loob silang pumunta. Ilang tao ang dinala nila sa pagkakataong ito. Isang matandang lalaki na malapit ng mamatay, at isang bata na 8 o 9 na taong gulang. Nagmamadaling sabi ng pharmacist. Halos mabulunan si Liu Shuang sa mga ubas sa kanyang bibig at tumawa, isang matandang lalaki at isang bata. Pagkatapos ay tumayo siya at nakangiting nagsabi, lumabas tayo at tingnan kung anong uri ng mga baluktot na melon at mga basag na petsa ang dinala ni Liu An. Sa pangunguna ni Liu Shuang, isang grupo ng mga master ang dumating sa harap na bulwagan sa makapangyarihang paraan. Pagdating sa front hall, nakita ni Liu Shuang si Liu An at Ninishan, Liu An, ang lakas ng loob mong sumama. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Yang Xiaotian at Wu Qi, at tumawa siya, ito ba ang master na dinala mo? Itong matandang ito, malapit na ba siyang mamatay? At itong munting brat, ay awat na ba siya? Sa pagsasalita tungkol dito, ang kanyang mga mata ay mabangis, binalaan kita kahapon, kung maglakas loob kang humakbang muli sa gate ng Pharmacist's Hall, dudurugin ko ang iyong mga paa. Ang mga master sa likod niya ay malapit ng sumugod. Gayunpaman, nang magmadaling umakyat ang mga taong ito, malamig na bumantong hininga si Wu Qi at tumama sa lupa gamit ang malaking kahoy na stick sa kanyang kamay. Boom!
Nagkaroon ng malakas na kulog. Marahas na yumanig ang buong Pharmacist's Hall. Lahat ng tao sa main hall ay nakaramdam ng pag-iisip, at lahat sila ay nagulat. Isang marahas na aura ng kataas-taasang emperador ang tumakas mula kay Wu Qi, na nagpainggal sa Pharmacist's Hall. Si Liu Shuang at ang mga master sa likod niya ay napilitang umatras sa pamamagitan ng airwave mula sa Wu Qi. Bagamat si Liu Shuang at ang iba pa ay mga martial arts masters at masters sa Tiandao Empire, hindi sila sapat sa harap ni Wu Qi, ang Supreme Emperor. Matapos umatras ng 12 ng hakbang, sa wakas ay napatitag ni Liu Shuang at ng iba pa ang kanilang mga hakbang. Nang huminto sila, naramdaman ni Liu Shuang na kumukulo ang kanyang dugo at tumingin kay Wu Qi sa takot. Ang matandang ito na naghihingalo sa kanyang paningin ay talagang isang emperador. At sa paghusga sa kanyang aura, tiyak na hindi lang siya ang una o ikalawang antas ng kaharian ng emperador, kundi maging ang ika-4 o ika-5 antas. Nagulat at nagalit si Liu Shuang, "Sino ka? Napakatapang muna ng ahas kang gumawa ng gulo sa pangunahing bulwagan ng parmasyutiko ng Tiandao Empire." Sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niyang iwinagayway ni Wu Qi ang malaking kahoy na stick sa kanyang kamay, at isang puwersa ng qi ang nagmula sa kawalan. Ang lakas ay napakalakas kaya nagbago ang mukha ni Liu Shuang. Nagulat si Liu Shuang at paulit-ulit na umiwas. Ibinato niya ang isang mahabang espada sa kanyang kamay, naglabas ng kamanghamanghang lambat ng espada. Ngunit ito ay walang silbi, ang sword net ay agad na pinasabog ng qi. Napabuga si Liu Shuang at gumulong-gulong, nagluwa ng isang subaw ng dugo. Deacon Liu. Ang mga master ng Pharmacist Hall ay nagulat at lumapit kay Liu Shuang nang may takot at tinulungan siyang tumayo. Itinulak ni Liu Shuang ang mga master at pinandilatan sina Wu Qi, Yang Xiaotian at iba pa. Ang kanyang amo ay si Wang Fan. Siya ay isang senior deacon ng Tiandao Imperial Pharmacist Hall. Sa mga karaniwang araw, maging ang emperador ay magiging magalang sa kanya. Hindi pa siya napasabog ng ganito. Not to mention ang pagiging blasted ng ganito sa publiko. Tinitigan ni Liu Shuang si Wu Qi at mahigpit na sinabi, "Matanda, huwag mong isipin na ikaw ay mayabang dahil lamang sa ikaw ay isang emperador. Kapag dumating ang ating mga Panginoon ng Pharmacist Hall, babalatan ko ang iyong balat at gagawin kong gamot." Malamig na sumangot si Wu Qi at tumama sa lupa gamit ang isang malaking kahoy na patpat. Sa pagkakataong ito, hindi nayanig ang lupa. Nang makaramdam ng kakaiba ang lahat, isang nakakatakot na puwersa ang biglang sumabog mula sa lupa sa ilalim ng mga paa ni Liu Shuang. Ang puwersang ito ay dumating ng biglaan at marahas. Si Liu Shuang ay nahuli at direktang pinasabog sa kalangitan. Parang rocket, bigla itong inilunsad sa langit. Bang! Direktang tumama si Liu Shuang sa bubong ng bulwagan. Isang malaking butas ang natangay ng kanyang ulo mula sa bubong ng bulwagan. At matapos tumama si Liu Shuang sa bubong, hindi siya bumagsak, ang kanyang ulo ay naipit sa malaking butas. Natigilan ang lahat nang makita si Liu Shuang na parang bangkay na nakasabit sa bubong ng bulwagan. Posible ba ito? Ngumiti si Yang Xiaotian. Dapat sabihin na ang kapangyarihan na kinokontrol ni Wu Lao ay sapat na tumpak upang mapawi ang ulo ni Liu Shuang doon. Tumingin si Liu An kay Liu Shuang na nakasabit sa bubong ng bulwagan, ngunit mapait siyang ngumiti. Binaligtad ng kanyang amo ang Tiandao Imperial Pharmacist Hall noong nakaraan. Pagkaraan ng maraming taon, natakot siyang maulit iyon. Sa sandaling ito, biglang, isang malakas na sigaw ang dumating, sinuang ng ahas na gumawa ng gulo sa Tiandao Pharmacist Hall. Dalawang figure lamang ang bumasag sa hangin. Tuwang-tuwa ang master ng Tiandao Pharmacist Hall nang makita niyang dumarating ang mga tao. Ang mga taong dumating ay walang iba kundi sina Lugang at Wu Chenjin, mga elder ng Tiandao Pharmacist Hall. Pareho silang mga master ng Imperial Realm. Mabilis na sumugod sina Lugang at Wu Chenjin at nakita si Liu Shuang na nakasabit sa bubong ng bulwagan sa unang tingin. Kung tutuusin, ito ay masyadong kapansin-pansin para sa kanila upang makaligtaan. Nagbago ang kanilang mga mukha, at lumipad sila sa hangin, sumabog sa bubong ng bulwagan, at pinababa si Liu Shuang. Halos malagutan ng hininga si Liu Shuang, at ang walang katulad na kahihiyan ay nagpagalit sa kanya. Itinuro niya sina Wu Qi at Yang Xiaotian at umungal, "Dalawang matatanda, putulin mo ang kanilang mga ibon para sa akin." Nang marinig ito ng ilan sa mga dilag sa Imperial City, lahat sila ay nagpoof. Sabay na tumalon sina Lugang at Wu Chenjin at galit na sinunggaban sina Wu Qi at Yang Xiaotian. Sa kanilang mga mata, ang Tiandao Imperial Pharmacist Hall ay isang sagrado at hindi malalabag na lugar, at may nang-ahas na gumawa ng gulo. Ito ay simpleng hindi mapapatawad.
Kaya naman, hindi naawa ang dalawa ng umatake, at lahat sila ay bumangga ng buong lakas. Kahit na siyang Xiaotian ay 8 o 9 na taong gulang pa lamang na bata, hindi pa rin sila nagpakita ng awa. Nang makita na ang lakas ng palad ni Wu Chenjin ay malapit nang tumama kay Yang Xiaotian, malamig na bamantong hininga si Wu Qi, at ang tunog ay parang kulog, na nagpakalabog sa bulwagan. Kasabay nito, tumayo siya sa gilid para harangan si Yang Xiaotian. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga palad at sabay na hinampos sina Lugang at Wu Chenjin. Dalawang malakas na puwersa ng malamig na hangin ang lumabas mula sa manipis na hangin. Dalawang malaking dark green palm print ang sumalubong kina Lugang at Wu Chenjin. Sina Lugang at Wu Chenjin, na orihinal na napakalakas at mabangis, ay patuloy na itinutulak palayo ng madilim na berdeng mga bakas ng palad at nadudurog ng malakas sa mga batong haligi ng bulwagan. Nayanig ang mga batong haligi ng bulwagan. Patuloy na lumilitaw ang mga bitik. Ang buong bulwagan ay nahuhulog na alikabok. Natigilan ang lahat. Si Liu Shuang at ang mga master ng Pharmacist Hall ay namutla kay Lugang at Wu Chenjin na dumausdas pababa mula sa mga haliging bato. Lugang, ang ika-4 na antas ng Martial Emperor. Si Wu Chenjin, ang ika-5 antas ng Martial Emperor. Nagsanib puwersa ang dalawa at natangay ng isang suntok. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum. Biglang lumingon si Liu Shuang at ang iba pa at takot na tumingin sa kulubat na Wu Qi na nakatayo sa harap ni Yang Xiaotian. Nakatayo doon si Wu Qi, tulad ng isang matayog na bundok na umaabot sa langit at lupa. Walang sinuman, walang kapangyarihan, ang maaaring tumawid sa kanya. Sa oras na ito, inalis ni Yang Xiaotian ang kanyang ubo, tumalikod si Wu Qi at umatras kay Yang Xiaotian, at kinakabahang nagtanong, "Young Master, okay ka lang?" Umiling si Yang Xiaotian at sinabing ayos lang ako. Hindi alam ni Wu Qi na nasakop na niya ang hari ng Red Moon Forest Beast, ang Azure Thunder Python, kung hindi ay hindi siya masyadong kabahan. Yang Xiaotian. Sa oras na ito, isang lalaki ang pumasok sa pangunahing bulwagan at nakita si Yang Xiaotian at sinabing nagtataka. Ang taong dumating ay si Cheng Long, ang prinsipe ng Shanghai Kingdom. Ano, Yang Xiaotian? Nagulat si Liu Shuang at ang iba pa nang marinig nila na ang bata sa harap nila ay si Yang Xiaotian. Nanalo si Yang Xiaotian sa unang lugar sa pagsusulit sa pagpapatala sa Tiandao Academy. Naintindihan niya ang Sword Tower at nakondensed ang 3 puso ng espada sa isang araw. Sikat na siya sa Tiandao Imperial City. Oo, ako si Yang Xiaotian. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang ibabang bahagi ng katawan ni Liu Shuang. Ngayon lang, sinabi ni Liu Shuang na puputulan niya ang kanilang mga ibon. Ang ibabang bahagi ng katawan ni Liu Shuang ay natakot sa sulyap ni Yang Xiaotian at biglang lumiit. Liu Shuang, tama ba? Ayon sa mga alituntunin ng Imperial Medicine Hall, lahat ng pharmacist ay karapat-dapat na bumili ng mga medicinal material sa alinmang medicine hall, ngunit sabi ni Liu An, iniutos mo na ang lahat ng medicine hall sa Tiandao Empire ay bawal magbenta sa amin ng mga medicinal materials. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian. Pinigilan ni Liu Shuang ang kanyang pagkagulat at malamig na sinabi, "Ano, Yang Xiaotian, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Imperial Medicine Hall ay may sariling mga patakaran, at ang aming Tiandao Imperial Medicine Hall ay may sariling mga patakaran. Gusto mong bumili ng mga panggamot na materyales sa Tiandao Imperial Medicine Hall?" Oo naman. Kung maaari mong pinuhin ang pinakamahusay na pundasyon pagbuo ng espiritual na likido ng hindi gumagamit ng isang kaldero ng gamot, maaari kang pumili ng anumang mga panggamot na materyales sa aking Tiandao Imperial Medicine Hall. Nagtinginan ang mga pharmacist sa hall na nagtataka. Tulad ng alam nating lahat, ang pagpino ng gamot ay dapat gawin sa tulong ng isang kaldero ng gamot. Kung walang kaldero ng gamot, paano mo mapadalisay ang gamot? Hindi sa banggitin ang pagpino ng isang pundasyon gusali espiritual na likido ng pinakamahusay na kalidad. Malinaw na pinipilit ni Liu Shuang ang iba na gumawa ng isang bagay na mahirap. Ito ay simpleng hindi isang bagay na magagawa ng mga tao. Nangungunang kalidad na foundation building spiritual liquid, tama ba? Okay. Sabi ni Yang Xiaotian. Natigilan ang lahat. Maging si Liu Shuang ay labis na nagulat. Hindi niya inaasahan na papayag si Yang Xiaotian. Maaari kayang talagang pinuhin ni Yang Xiaotian ang pinakamahusay na espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon ng walang kaldero ng gamot. Malakas ang tibok ng puso ni Liu Shuang, ngunit agad siyang umiling at itinanggi ito. Ito ay ganap na imposible. Maging ang kanyang amo ay hindi ito magagawa, kaya paano ito magagawa ni Yang Xiaotian?